Binigyan ako ng pagkakataon ng langit para mabuhay muli sa mundong ito. Sa pagkakataong ito, ay poprotektahan ko ang mga mahal ko sa buhay. Ang katawan na ito ay may kakulangan sa dugo at enerhiya, hindi nakapagtatakang laging nagkakasakit. Si Mau, hindi ka nag-aral ng medisina. Hindi mo maaaring hawakan ang mga bagay na ito. Hi. Si Mau, alam mo ba kung gaano ito kapanganib? Malakas at matatag ang pulso at lubos na naiiba sa dati. Talaga bang marunong magmedisina si Mau? Ano ba ang iniisip ko? Hindi talaga nag-aral ng medisina si Mau, lalo na ang akupunktura. Mahirap ba ang akupunktura, ate? Marunong ako. Ano ang pinagsasabi mo? Ang akupunktura ay ang pinakamataas na pamamaraan ng medisina ng pamilya Chen na ipinasa sa bawat henerasyon. Kahit ako, kaunti lang ang aking nalalaman, tanging ang mga matatanda lamang sa pamilya ang tunay na makapagpapamalas ng lakas ng akupunktura. O, nagugutom ka na ba? Magluluto ako ng makakain para sa iyo. Sa panahon ko, ang akupunktura ay ang pangunahing kaalaman sa tradisyonal na medisina. Ngayon halos nawala na ito. Nakakalungkot. Oh, ang basura ng ikatlong pamilya. Buhay pa pala? Chen Yaoxin, anong ginagawa mo rito? Bukas ay gaganapin ang malaking patimpalak sa medisina ng pamilya. Kayo na mga tagapagmana ng pamilya Chen ay nagbukas ng klinika sa lugar na ito na wala man lang tao. Nakakahiya sa pamilya Chen. Ayoko makialam sa mga usapin ng pamilya. Hindi ka rin welcome dito. Lumabas ka. Ikaw at ang iyong kapatid na hindi marunong sa medisina, talagang hindi karapat-dapat manatili sa pamilya Chen. Dahil ayaw ninyong sumali, umalis na kayo. Bakit? Ito ang klinikang iniwan ng aking mga magulang. Bakit kami aalis? Bakit? Ang klinikang ito ay pag-aari din ng pamilya Chen sa halip na iwan sa iyo. At sa iyong walang kuwentang kapatid, mas mainam kung ang pangalawang sangay namin ang mamamahala. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Sinasabi ko ikaw at ang iyong kapatid ay parehong walang kuwenta. Ikaw na baboy. Naglakas loob kang kagatin ako? Paano mo magagawang apihin ang aking pamilya sa buhay na ito? Lumipad na karayom? Sino yan? Sa buong angka ng mga Chen, tanging ang pinuno lamang ang nakakakontrol ng diskarte sa lumilipad na karayom. Dumating kaya ang pinuno? Tigilan niyo lahat yan. Pati pala ang pinuno ay dumating. Mukhang ang lumipad na karayom kanina ay galing sa kamay ng punong angkan. Sobra lang ang iniisip ko. Lolo, ang walang kwentang to. Hindi lang ayaw sumali sa kompetisyon, ayaw pa ibigay ang klinika? Pinuno, ako, Mga gago. Ang awa-awayan sa pamilya, ano ang tingin ninyo sa patakaran ng pamilyang Chen? Lolo, ang babaeng to, siya ang unang nambastos sa akin. ikaw ang unang nagmura na kami ng kapatid ko ay mga walang kwenta at gusto mo pang agawin ang naiwan na klinika ng mga magulang ko. Ang isang walang kwentang hindi marunong magmedisina ay hindi talaga karapat-dapat manatili sa pamilyang Chen. Sino nagsabing hindi ako nag-aral ng medisina? Wala kang silbi. Ang tigas pa rin ang ulo mo. Bitawan mo ako. Umalis ka! Ate, patay. Nakalimutan kong katawan ng bata pala ito, ang hina ng lakas. Sa pamamagitan ng matalinong pagpindot sa acupoints, maaari itong magdulot ng pamamanhid. Ate, ayos ka lang ba? Ito ba ang pagpindot sa acupoints? Ang batang ito ay, bakit niya alam na alam ang acupoints? Nagkataon lang ba? Ikaw na bata ka. Anong gusto mong gawin? Sa harap ko pa, mang-aapi ka pa rin sa kapatid ko? Minamaliit mo ba ako? Ikaw! Tama na. Yuxuan, dahil ayaw mong sumali sa Grand Medical Competition ng pamilya, umalis ka na lang ng walang dala at isama mo na ang kapatid mo. Kagalingan, kung sasali ako sa Grand Medical Competition ng Angkan, hindi niyo kukunin ang klinika ng mga magulang ko? Depende kung mayroon ka.
bang sapat na kakayahan para manalo sa kompetisyon? Umalis na tayo. Si Mau, ayos ka lang ba? Ayos lang ako ate. Yung Grand Medical Competition na sinasabi niya kanina, mahirap ba yun? Pagkatapos umalis ni nanay at tatay, ang naiwan na lang ay ang klinikang ito. Matagal nang gustong agawin ni Chen Yaoxin ang ating bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi papayagan ni ate na sila ang kukuha ng ating tahanan. Gusto kong makita itong Grand Medical Competition. Ano ba talaga ito? Tiyuhin, pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Lahat ng pamilya naghihintay sa inyo sa main hall. Sino ang magsasabing pinaghintay? Kami ng aking ate. Dumating ayon sa oras ng abiso. Hindi naman siguro matagal na paghihintay, di ba? Chen Yuxuan, naglakas loob ka ring dumalo sa medical skill competition? Hindi ba't ito ay para? Ulang magpahiya sa sarili mo? Ang mga nakababatang henerasyon ng pamilya Chen, si Chen Yuxuan, na mahina ang kaalaman sa medisina, naglakas loob pang dumalo sa medical skill competition. Hindi ba niya alam ang kanyang kakayahan? Si Mau, bata ka pa. Huwag kang makisali rito. Hayaan mo na ang ate. Dahil kumpleto na ang lahat, simulan na natin. Tatanungin ko ulit, kung kami ba sa pangatlong pamilya ay manalo sa kompetisyon ng medikal, hindi ninyo na kukunin ang aming botika? Tama, ang mga matatanda ng pamilya ang saksi. Kung ano ang nasabi, hindi na mababawi. Sige, simulan na natin. Unang round ng kompetisyon, ang magkabilang panig, ay bibigyan ng parehong mahirap na sakit at magrereseta ng kanya-kanyang formula. At gagamit ng acupuncture, kami ang maghuhusga kung sino ang mas mahusay hanggang sa sumuko ang isa o wala nang maisip na formula. Simulan na ang kompetisyon. Leader ng angkan, ako ang mauuna sa unang round na ito. Si Chen Yaoxin, ang number 1 sa mga nakababatang henerasyon ng pamilya Chen. Noong nakaraang taon, kaya na niyang mag-isa na baguhin ang Qingwen formula. Ang kalabanin si Chen Yuxuan ay parang paggamit ng malaking kutsilyo para patayin ang manok. Oo, ang galing manggamot ni Chen Yaoxin. Kahit ang matatandang manggagamot sa pamilya na matagal nang nagpa-practice ay kinakabahan. Kalabanin siya? Pinapabigat lang ang dalagitang ito. Chen Yuxuan, hindi ka ba pumapayag na ibigay ang klinika? Sige. Ngayon, talunin kita ng buong buo. Kung sino ang matatalo o mananalo, hindi pa tiyak. Mabuti, huwag kang magreklamo na binuli kita. Sino pa? Pinuno ng angkan. Dahil walang lumalabas, diretso na nating ipahayag ang susunod na round at ipahayag na ako ang panalo. Dahil walang nangahas na sumugod, kung gayon, ang round na ito, si Chen Yaoxin. Kami rin. Paano siya nangahas? Magagawa ba ito ng batang ito? Siya, ano ang alam niya? Ikaw at ang ate mo, ang dalawang yan, baka hindi nyo pa nga makilala ang lahat ng halamang gamot. Nagsasama pa ng bata para lang dumami, hindi pa ba sapat ang kahihiyan na ito? Chen Yuxuan, ang inyong third branch ay lumabas para magpatawa. Di ba? Pinapunta ninyo ang isang hindi nag-aral ng medisina na bata para bakuhanin ang pulso ko o para gumawa ng reseta para sa akin? Si Miao, tama na. Pinuno ng angkan ang mga patakaran ng pamilya. Nagtakda ba ng edad para sa mga kalahok? Ito, ang mga alituntunin ng angkan, hindi ito nabanggit. Sa teorya, sino mang miyembro ng pamilya Chen ay maaaring lumaban. Gayunpaman, ikaw ay isang bata na hindi nag-aral ng medisina, sigurado ka bang gusto mong lumaban? Sasali kami ng ate ko. Tama na si Miao. Sige, dahil ikaw ay nagpapahiya sa sarili, huwag mo akong sisihin kung ipapahiya kita sa publiko. Hukom, pakibigay ang tanong. Unang round, differential diagnosis at acupuncture. Kamakailan, maraming mga katulong sa mansyon ang nakakakuha ng kakaibang sakit. Ang mga sintomas ay lagnat sa hapon, ubo na may bahid ng dugo. Mangyaring mag-diagnose ang magkabilang panig at gumamit ng acupuncture para maibsan ang kanyang karamdaman. Ang pasyente ay naghihintay na sa ibaba.
Ito ay isang tipikal, kasong sanhi ng kakulangan sinang baga. Kailangan, upang pakainin ang yin at bawasan ang init. Pagkatapos ay sa silver needles, mag-acupuncture sa meridian ng taiyin para tuluyang gumaling. Talagang mahusay. Ang paggamot na ito ay mabilis at tumpak. Ang batang yan, baka hindi pa nga mahanap ang acupuncture point. Napansin mo lang ang panlabas. Hindi mo nakita ang pinagmulan ng sakit. Hindi nakakagulat na mali ang iyong diagnosis. Sabi mo mali ang diagnosis ko? Mahanap mo ba ang acupuncture points? Ito nga ang sintomas ng pulmonary tuberculosis. Kaya lang, mayroon pa bang ibang sintomas na hindi pa lumalabas? Ate, bukod sa pagtingin, kapag nag-diagnose, kailangan mo ring bigyang pansin kung anong kulay ang plema na inuubo ng pasyente. Plema? Alam ko na. Buti na lang pinaalalahanan ako ni Simaw. Ngayon alam ko na kung anong sakit ito. Punong pamilya, ang sakit na nararanasan ng pasyente ay hindi lang simpleng pulmonary tuberculosis na kakulangan sa yin. Sabi mo hindi tuberculosis yan deficiency. May makita ka pa bang bulaklak? Sa ibabaw ang sakit na ito ay halos kapareho ng tuberculosis yin deficiency, ngunit bagaman may ubo siya, ang dugo sa plema ay matingkad na pula. Kung ito ay ginagamot bilang tuberculosis yin deficiency, mas lalala lang ang sakit. Tama. Madaling turuan. Kung gayon, paano mo balak maglagay ng karayom? Ang pangunahing paggamot ay paglilinis ng atay at pagpapababa ng init at pagpapalamig ng dugo upang mapigilan ang pagdurugo. Sa ganoong paraan ay mababawasan ang kanyang mga sintomas o mawala pa nga. Kalokohan. Sige. Ikaw na ang maglagay ng karayom. Tingnan ko. Sige, Si Meow, kaya mo ba? huwag kang mag-alala. Itong maliliit na sakit, sa karaniwan, tinuturuan ko lang ang aking alagad na si Fan A na gawin. Paano nangyari yon? Siya ay isang maliit na bata. Paano siya maglalagay ng karayom? Ang matatag na kamay. Gising na. Diyos ko, Parang hindi na ganoon ang pakiramdam ng lalamunan ko at hindi na rin gaanong masikip ang dibdib ko. Mukhang maaari ng matukoy ang nagwagi. Ngayon ipinapahayag ko ang unang round ng diagnosis at bisa. Ang nagwagi ay ang nanalo ay ang ikatlong pamilya, Chen Simaw. imposible. Siguradong tsamba lang yan. Huwag kang masyadong magyabang, bata. Tingnan natin kung paano ka mamamatay sa ikalawang round. Ikalawang round, ang laro ay diagnosis sa pamamagitan ng hibla. Hindi ito kayang gawin ng kahit sino. Panloloko. Ngayon, ipakita mo na ang tunay mong galing. Matatanda, ako po muna. Ang diagnosis sa pamamagitan ng hibla ay sumusubok sa kakayahang makinig sa hangin at makilala ang ki. Kailangan ng manggagamot ang tunay na enerhiya upang dumaloy sa apat na linya. Sa maraming pagbabago ng pulso, mahuli ang isang tunay na pulso. Dapat ay matatag muna bago maging tumpak. Ito ang pinakamainam na paraan upang malaman ang katotohanan. Nakalutang at nakakalat, lumulutang at walang ugat, ito ay kritikal na sakit ng pagkawala ng puso. Sobrang lalim ng pulso, malalim na nakabaon sa buto at litid, 3 araw ng na-stroke. Ikaw na. Ang aming panloob na enerhiya hindi kayang panatilihin ng isang babae na tulad mo.
Dalawang lalaki ang nagsasama para apihin ang isang batang babae. Mag-focus ka. Huwag Ang bata na ito ay may napakalakas na panloob na enerhiya. Si Mau, paano siya nagkaroon ng ganoong kalakas na panloob na enerhiya? ate, ngayon ay makapagpapatingin ka na ng payapa. Ang pulso na ito ay kakaiba. Walang tiyak na daloy, hindi katulad ng matinding sakit. Hindi ito buhay na nilalang. Ngunit, sa likod ng kurtinang ito, may tao naman dito. Makinig ka sa akin. Pero, Binibining Yuxuan, kung hindi ka pa rin sasagot, ito ay nangangahulugang sumusuko ka na. wala na akong ibang pagpipilian. Sige, sugalan na natin. Ang bagay na ito ay walang tanda ng buhay. Ito ay inaamag na kahoy. Inaamag na kahoy? Ang galing mo, patay ka na. Wala kayong galang. Binibining Yuxuan, alam mo ba ang sinasabi mo? Matanda, pakinggan mo ako. Sapat na. Mukhang sobra ang aking naisip. Kayong magkapatid ay napakabata. Wala kayong alam sa medisina. Sa gitna ng kompetisyon, nagsasalita kayo ng kung ano-ano. Mula ngayon, ang inyong parmasya ay mapupunta sa Pinuno ng angkan na Chen. Sandali. Pangulo. Bakit ka lumabas ngayon? Bigla akong nagkaroon ng ideya, ikinabit ko ang sinulid sa upuan. Ang sinabi ng dalagang ito ay totoo. Tunay, ito ay inaamag na kahoy. Pangulo, pumarito po kayo. Pangulo, pumarito po kayo. Siya ang pangulo ng Chinese Medical Association? Mukhang mahirap na ito. Para malaman ang aking pakana ng peking kamatayan, napakagaling mo, Binibini. Mga Ginoo, lahat kayo ay mga nangungunang eksperto sa tradisyonal na gamot ng Zhongzhou, tumpak sa pagtukoy ng sakit. Sa huling round na ito, pakisuri ang pulso ko para malaman ninyo kung anong sakit ang mayroon ako. Sino ang makakaalam niyan? Ako na? Pulso na lumihis? Ito ay malinaw na pulso ng isang namamatay na tao. Teka, bakit may isa pang pulso? Ito ay Tielong, ang tagal na, natukoy mo na ba ang sakit? komplikado ang pulso. Pakiusap, bigyan pa ako ng kaunting oras, pinuno. Bumaba ka na. Kakaiba ang pulso nito? Tila may alternatibong huwamay at samay. Ubus na ang pulso ng puso. Hindi nagtutugma ang puso at bato. Hindi rin yan. Anong klaseng pulso ba ito? Tianyu. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Mahina ang kaalaman ng inyong estudyante. Ngunit mayroon na akong ideya. Pakiusap, bigyan pa ako ng kaunting oras, President. Ang mga taong nagpapanggap, bagamat matanda na, ngunit kulang sa pagsasanay, hindi talaga matukoy ang dahilan ng sakit. Tama na, ang susunod, Chen Yuxuan. Ate, ako na lang kaya? Si Simao. Kulang ka pa sa kakayahan, kaya sa ganitong mahalagang pagkakataon, hayaan mo na akong gumawa nito. Sandali, pinuno? Pangulo? Hindi kailanman ng gamot si Chen Yuxuan? Pero ngayon, 2 laro na ang panalo niya. Tiyak na may panlilin lang dito. Iminumungkahi kong i-pause muna. Tama. Pangulo, dati ko pa sinasabi na itong magkapatid na to wala talagang alam sa medisina, kaya pakiusap. Imbestigahan nyo, Pangulo. Mga walang kwenta kayo. Kami, ang ikatlong sanga ng pamilya Chen, sa panggagamot at pagkonsulta, ay tapat at malinis. Hindi kami kailanman magnanakaw o mandadaya. Kayo, ang ikalawang sanga ng pamilya Chen, para lang maangkin ang iniwan ng mga magulang ko na klinika at taniman ng gamot ay may masamang balak at gagawin ang lahat. Kasinungalingan. Tigil. Ito ang pangunahing bulwagan ng pamilya Chen. Hindi ito lugar para magwala kayo. Alalayan agad si Presidente. Ano ba ang ginagawa ninyo?
Bilis, kapainin niyo ang pulso ni Presidente. Ako na. Sobrang magulo ang pintig. Ang enerhiya at dugo ay baligtad. Ang agos, ito. Hindi ko pa nakita ang ganitong kakatuwang pintig. Ito, hindi ko alam kung saan sisimulan. Ang pintig na ito, mabawat mahina, parang nandyan pero wala. Tila maya na tumutukas sa butas ng bubong, ito ay patay na pulso. Walang silbi. Puro kayo walang kwenta. Hindi ba kayo, pamilyang Chen, ang nagyayabang na lahing eksperto sa tradisyonal na medisina? Bakit ni hindi man lang kayo makagawa ng wastong pagsusuri? Kung may mangyaring masama sa kuya ko, kahit kaunting disgrasya lang, hindi ko kayo uurungan. Ako si Hua Tuo, nakapagligtas na ako ng napakaraming buhay sa buong buhay ko. Paano ko hahayaang mamatay ang isang tao nang hindi tinutulungan? Kahit na nangangahulugan itong selyuhan ko ang kanyang mga ugat sa gintong karayom, ngayon, wala nang oras para mag-alinlangan. Hayaan ninyo akong subukan. Si Miao, tigilan mo iyan. Isang batang uhugin ka lang, ano bang alam mo? Ni wala ka pang bigote? Marunong ka bang bumasa? Ang kapal ng mukha mong magyabang ng ganyan. Lumayas ka riyan. Talagang, parang bagong silang naguya na di takot sa tigre. Kahit kami nga'y walang magawa, ikaw pa kayang bata ka, ano bang alam mo? Oo, tigilan mo na yan. Delikado na ang kalagayan niya. Kapag hindi agad nagamot, baka... Kalokohan. Presidente, malinaw na humihina ang kanyang enerhiya, tanda ng malapit ng kamatayan. Hindi na epektibo ang karaniwang gamot at karayom, dapat gumamit ng malakas na gamot upang patatagin ang pundasyon at gamitin ang lihim na pamamaraan ng pamilyang Chen, ang Silver Needle Life Extension Technique upang magkaroon ng pag-asa. Purpura na gintong tableta? Ito ang ancestral life boosting medicine ng pamilyang Chen. Sabi nila, mayroon itong kahangahangang epekto sa pagpapatagal ng buhay. Yaoksin, naglakas loob na ilabas ito. Chen Yaoksin, wag. Hindi pa malinaw ang sitwasyon ng presidente. Paano mo gagamitin ang ganitong mabagsik na gamot? May mas mahusay ka bang paraan? Hahayaan mo na lang bang hintayin ng presidente ang kamatayan? Tigil. Hindi siya mahina, kundi may masamang lason sa loob. Naghihiwalay ang yin at yang. Ang tabletang ito ay labis na nagpapalakas ng enerhiya, parang apoy na sinabuyan ng langis. Magpapabilis lamang ito. Kuya, Chen Yaoksin, anong ginawa mo? O hindi ko alam. Bakit ganito ang purple gold pill? Kung hindi ka agad ililigtas, wala na talagang pag-asa. Ano iyon? Hayop ka! Anong ginawa mo sa presidente? Bilisan ninyo. Hulihin niyo siya. Bitaw. Kuya, gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Sino ang dalubhasang doktor na nagligtas sa akin? Ang sakit na ito, matagal nang bumabagabag sa akin. Hinanap ko ang lahat ng kilalang doktor, pero sinabi nilang wala ng pag-asa. Ngayon ay nararamdaman ko sa aking katawan ang ginhawang hindi ko pa nararanasan. Pahintulutan akong yumukod sa iyo. Nagkataon lang. Hindi na kailangang magpasalamat, Ginoo. Imposible, talagang imposible. Ang pagising ng presidente ay dahil sa aking Zijindan, wala itong kinalaman sa batang ito. Kahit kaunti, siya ay parang bulag na pusa na nakatuklas ng patay na daga. Tama, Presidente. Ikaw, huwag kang paluloko sa batang ito. Siya ay basta-basta lang nagtusok sa ulo mo ng karayom. Tama. Anong alam ng batang ito sa medisina? Sa tingin ko ay ang bisa ng Zijindan ang umepekto. Presidente, upang patunayan ang panloloko ng batang ito, pakiusap payagan mo kaming suriin ang iyong katawan. Kung walang karayom sa iyong katawan, ibig sabihin ay nagpapanggap lang siya. Karayom? Tingnan ninyo. Tingnan. Wala namang karayom. Bata, ano ang masasabi mo ngayon? Ikaw ay isang maliit na manloloko na naghahanap ng kasikatan. Mga tao, hulihin ninyo siya. Sandali. Ano ang gusto ninyong gawin? Sino ang nagsabi sa iyo na ang karayom ay laging nasa labas? Ibig sabihin ba ay maaaring tumakbo ang karayom sa loob ng katawan ng isang tao? Kalokohan. Tama, ang karayom ay nasa loob ng katawan ng presidente. Lalabas ito pagkatapos ng 3 hininga. Sige,
Kung ganon, hihintayin kita ng 3 hininga. Pagkatapos ng 3 hininga, titingnan natin kung paano ka magpapaliwanag. Is there such a miraculous acupuncture technique? External key emission? Precise needle control? The old man has truly been enlightened. Young divine doctor, please allow this old man to bow again. Maraming salamat, binata, dalaga na manggagamot, sa pagliligtas sa aking kapatid. Kanina ay may kasalanan ako. Pakiusap ay patawarin ninyo ako. May mahabang buhay po kayo, Pangulo. Ngayon, malinaw na ang lahat. Chief Chen, malinaw na ang resulta ng kompetisyon ngayon. Kahit hindi ako taga-pamilya Chen, itinuturing ko ang aking sarili bilang isang saksi. Ang magkapatid na batang banal na manggagamot na ito, ang kanilang medikal na kasanayan at mabuting puso, ay parehong lalo na ang batang banal na manggagamot na ito, ay talagang kahanga-hanga. Sa tingin ng matanda, ang nagwagi sa labanang ito ay dapat ang ikatlong sangga ni Chen Yuxuan. Chief Chen, ano sa tingin mo? Tama. Napakatumpak po ng sinabi ng Pangulo. Napakatumpak po. Maraming salamat, Tio. Maraming salamat, Pangulo. Nanalo kami. Talagang nanalo kami. Pero kailan naman natuto si Simaw ng medikal na kasanayan? At isa pa, ito'y ganito kamilagro? Paano ito nangyari? Hindi naman siya nag-aral ng medisina. Kanina ba'y? Hindi ba ako nananaginip? Sino ba talaga siya? Tandaan mo, pakuluin ang 3 tasang tubig hanggang maging 1. 2 beses sa isang araw, inumin mo ito sa takdang oras. Maraming salamat, Dr. Chen. Maraming salamat, munting doktor. Ate Xuan, masamang balita. Ay, Ate Xuan, si Miao, pinapapunta ng pinuno ng pamilya ang lahat sa pangunahing courtyard, may nangyaring malaking problema. Ano yan? Ang gulo-gulo ninyo. Ang Lord ng Lungsod, ang anak ng Lord ng Lungsod na si Su Tingfeng, ay biglang nagkasakit, hindi na siya magising. Nagalit ang Lord ng Lungsod. Sabi niya, kung hindi natin magagamot ang anak niya, ipapasara niya lahat ng tindahan ng gamot at klinika ng pamilya Chen sa lungsod ng Qingzhou. Ngunit kung gumaling siya, may malaking pabuya. Kung hindi gumaling, ay ipapasara. Saan diyan ang paghingi ng tulong? Ito ay isang banta. Huwag na kayong magsalita, bilisan ninyo. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Chen ay isang angkan ng tradisyonal na Chinese medicine. Ang paggamot ng sakit para sa amin ay napakadaling bagay. Ang pulso niya ay magulo at mahina, parang natakot at parang nanghina, hindi ko maintindihan. Ang puti ng kanyang mukha at mahina ang hininga, parang malaki ang pinsala sa kanyang esensya. Pero hindi ko mahanap ang dahilan. Tama na. Mga walang silbi. Mga walang silbi. Hindi ba kayo ang tinaguriang angkan ng tradisyonal na Chinese medicine? Hindi man lang ninyo makita ang sakit? Kung may mangyari sa anak ko ngayon, lahat ng negosyo ng pamilya Chen ay huwag na kayong mangarap pang magpatuloy. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Kung sino ang magpapagaling sa aking anak, malaki ang pabuya. Kung hindi niya magagamot. Ang kanyang kutis ay abnormal na puti. Ang kanyang noo ay madilim. Mahina ang kanyang paghinga. Ngunit paminsan-minsan ay humihinto. Ang problema ay tila wala sa tiyan. Parang nasa ulo. Medyo mahirap malaman sa paghawak lang ng puso. Punong Lungsod Su, maaari ba akong subukan? Chen Yuxuan, ikaw lang. At itong maliit na bata, wala kayong alam. Walang magawa ang patriarka at ang mga tiyuhin. Ano ang magagawa ninyo? Huwag kang magpapahiya rito. Tama. Ilang taon ka palang nag-aaral ng medisina? Kaming lahat ay nag-aaral ng medisina ng dekada. Wala kaming kumpiyansa. Ikaw na 9 na taong gulang na maliit na bata. Ano ang magagawa mo? Punong Lungsod, huwag kang mag-alala. Itong sa aming pamilya Chen, tradisyonal na medisina, baka walang magawa. Ngunit ang aming ikalawang sangay ay naghanda para sa iyo ng isang doktor ng Western medicine. Si Du Qiuan ng lungsod ng Suzhou, Jinoong Du.
Western Medicine. Tama. Si Ginoong Du sa Western Medicine ay napakagaling. Bilis, pakiusap, patingnan kay Dr. Du. Punong Su, huwag kang mag-alala. Narinig ko na itong Dr. Du ay kilala sa lungsod ng Suzhou. Marami na raw siyang napagaling. Medisinang kanluranin. Anong klase namang paraan ito? Hindi man lang sinusuri ang pulso o ang dila. Basta may bakal lang na ididikit at makikinig. Ganun na ba kadali malaman kung saan ang sakit? Tama nga. Pero kakaiba talaga ang sakit ng batang amo. Hindi lang namin alam. Kaya itong pagalingin ng medisinang kanluranin? Medisinang kanluranin. Anong klaseng paraan ng paggamot ba ito? Ni hindi sinusuri ang paghinga o kinakapkap ang pulso, ni tinitingnan ang kulay ng dila. Basta aasa lang sa isang malamig na bakal, ididikit sa katawan para makinig. Paano nito matutunton ang sakit na nakatago sa 5 laman loob hanggang sa pinakabuto at mga ugat? Talagang hindi pa naririnig kailanman. Punong Su, malinaw na po ang karamdaman ng inyong anak. Maputla ang kanyang mukha, mahina ang katawan. Klasikong sintomas ito ng kakulangan sa alpha hormone. Isang turok lang, gagaling na siya. Dalian ninyo. Hayaan si Dr. Du na gamitin na ang gamot. Hindi pwede. Sobrang pabaya ang ganitong paraan ng pagsusuri. Sa ganitong kabigat na karamdaman, ni hindi pa malinaw ang tunay na dahilan. Paano kayo basta-basta magtuturok ng gamot? City Lord Su, anong nangyayari dito? Kaninong bata ito? Na nagsasalita ng kung ano-ano, kahit wala pang muwang? Kami ay nagpapagaling ng sakit. Hindi naglalaro lang. City Lord Su, ang mga patakaran ninyo dito ay hayaan ang isang bata na guluhin ang isang lehitimong doktor na nagpapagaling. Chen Simiao, ano ang alam mo? Si Mr. Du ay isang profesional na Western medicine expert. May karapatan ka bang sumabat dito? Huwag ka nang magpakahiyain dito. Umalis ka dyan! City Lord, ang sakit ng anak mo ay hindi simpleng panghihina ng katawan. Ang ugat ay wala sa mga lamang loob, kundi sa utak. Kung basta-basta lang gagamitin ang ganitong malakas na gamot tulad ng hormones, baka lalo lang lumala ang sitwasyon at biglang umakyat ang dugo sa ulo. Kapag nangyari iyon, malaking problema na. Masamang enerhiya sa loob ng bungo? City Lord Su, pakinggan ninyo. Anong panahon na ngayon? May nagsasalita pa rin ng pamahiin na ganyan. Kami sa Western Medicine ay naniniwala sa siyensiya. Tingin pa lang ay sinasabi na nasa utak ang sakit. Nakakatawa. City Lord Su, kung patagalin pa ito at lumala ang sakit ni Young Master Su, hindi ko na ito pananagutan. Dr. Du, huwag mo siyang intindihin. Sige, iturok mo na ang gamot. Hindi pwede. Hindi ka ba talaga tumitigil sa paggawa ng gulo? Kaya mo bang panagutan kung maantala ang paggamot? Panginoon ng bayan, bilisan nyo at ipahuli nyo siya. Si Mao, huwag ka munang magpadalos-dalos. Hangin. Hangin. Gising ka na. Punong Lungsod Su. Sinabi ko na, problema ito sa hormone, ayos na ngayon. Nakita mo ba? Maliit na bata? Ito ang tinatawag na medikal na kasanayan, ang iyong maliit na panilin lang. Umalis ka na riyan. Hangin. 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 Anong nangyayari sa'yo? Saan ka masama ang pakiramdam? Hangin, hangin. Anong nangyayari sa'yo? Dr. Du, ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi. Imposible. Walang problema ang gamot ko. Paano ito? Kasalanan mo lahat. Kung hindi, bakit muling nahimatay si Ginoong Su? Hindi namin ginalaw ang Ting Feng Didi kahit isang daliri. Ikaw ang hindi makakita ng dahilan ng sakit at nagbigay pa ng hormone, kaya lumala ang kalagayan. Ang mga instrumento ng Western Medicine ay nakikita lamang ang panlabas. Hindi mo ba napansin na naninigas ang leeg ni Ginoong Lu? Ang pagbibigay ng hormone nang walang ingat ay lalo lamang magpapabara ng daloy ng dugo sa utak. Tama na ang away. Kung mag-aaway pa kayo, mawawala na ang buhay ng anak ko.
Kung sino man ang may tunay na kakayahan, lumabas na ngayon. City Lord Su, humihiling akong suriin ang batang Ginoo. Naiintindihan ko ang acupuncture point diagnosis ng Chinese medicine. Baka makita ko ang sanhi ng sakit. Sige, bilisan mo. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Ipapahanap ko. Tutukan ng utak. May bara sa tuktok ng bungo. City Lord Su, ang batang Ginoo ay may baradong daloy ng dugo sa utak, hindi ito problema sa hormone. Kalokohan. Hindi ito ipinakita sa Western medical test. Mayroon akong lumang reseta sa bahay na kayang magbukas ng mga ugat sa utak at magtanggal ng lason. Magagamit ito sa sandaling matapos ang paggawa ng tableta. Tama, ito ang minanang lumang reseta na iniwan ng mga magulang ko. Ginamit na ito sa katulad ng mga kaso ng sakit, tiyak na gagaling ang batang Ginoo. Sige. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. 3 kiyan ng Danggui, 3 kiyan ng Dangshen at Dilong. Sunod, 1 kiyan ng Ginseng. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Hindi ko kailanman narinig na may sikretong formula ang mga ninuno ng pamilya ni Chen para sa pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak. Kung may mamatay dahil sa gamot na yan, sino ang mananagot? Sa ngalan ng 2 sangay ng pamilya ni Chen, ginagarantiya ko, kung hindi ko mapagagaling si Ting Feng, kusang loob kong isusuko ang medical na hall na iniwan ng aking mga magulang at tuluyan ng aalis sa pamilya ni Chen. Ayos! Hayaan mo siyang sumubok. Kung hindi niya ito kayang pagalingin, papanagutin ko siya. Paumanhin. Naku, masyadong bumaba ang temperatura ng pugon. Dumikit ang mga halamang gamot sa ilalim ng pugon. Nasira ang elixir. Mabuti nga't nasira para hindi mo masira si Ginoong Su sa mga magulong elixir na yan at mapahamak ang buong pamilya ni Chen. Ano na ngayon? Kung magkakamali ako sa paggawa ng elixir na ito, hindi ko mapoprotektahan ang botika ng aking mga magulang. Itaas mo. Si Miao, Gumawa muna tayo ng gamot. nagtagumpay kami. May pag-asa na ang sakit ng bata. Huwag ka munang masyadong magsaya. Subukan muna ang gamot. Kung may mangyari sa kanya, sino ang mananagot? Tama? Huwag kang mag-akalang niluto mo lang ang pildoras. Ayos na ang lahat. Kumuha ng karayom. Ito? Ang gamot na ito ay gawa sa danggui, codonopsis, earthworm, at ginseng. Lahat ng ito ay pampainit, na halamang hindi lang ito walang lason. Kahit ang mga malusog na tao ay makikinabang dito, nagpapalabas ng meridian, at nagpapalakas ng ki at dugo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong kumuha ng maliit na piraso at tikman. Tama na. Bilisan ninyo at painumin si Ting Feng ng gamot. Kung maantala ang kanyang sakit, hindi ko kayo palalampasin. Itay, ang sakit ng ulo ko. Anak, gising ka na. Ayos ka na ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Kung may hindi ka maganda, sabihin mo agad sa akin. Imposible. Kayang gumawa ng babaeng ito ng nakakapagligtas buhay na gamot? Gaano karaming kakayahan ang itinago ng batang ito? Noong una, ang lumilipad na karayom, ngayon naman, ang alchemy. Hindi ito tulad ng isang bata na walang pinag-aralan sa medisina. Maraming salamat sa inyong magkapatid. Kung sakaling mangyari ang masama kay Ting Feng, hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Mayroon akong ideya na kayo ang maging aking personal na doktor. 100,000 sahod kada buwan.
Hindi kailangang pumasok araw-araw. Palaging may kwarto kayo sa bahay ko. Ano sa tingin mo? Paumanhin, punong lungsod Su. Hindi ko po matatanggap. Hindi po ako nagtatayo ng klinika para kumita ng malaki. Dati-rati, maraming mahihirap na pasyente ang pumupunta at hindi nila kayang bayaran kahit ang gamot. Nais kong panatilihin ang klinika upang matulungan ang mas marami pang tulad nila na makabangon mula sa sakit. 100,000 piso, ayaw mo pa rin, baliw ka ba? Sige, may dangal ka. Ang ngayon, tulad mo, na mabuting loob na kabataan, ay bihira na. Sige, kumuha ng 500,000 piso na pera at maghanda ng ginseng at pugad ng ibon, ihatid sa klinika ni GNJ, Chen Yuxuan. Ito ang pabuya sa pagliligtas kay Ting Feng. Huwag mo nang tanggihan ulit. Kung gayon, tatanggapin ko na. Ang kanyang sakit ay hindi kayang gamutin ng madalian. Pagkaraan ng ilang panahon, maaari mo akong puntahan ulit para kumuha ng gamot. Sige. Yuxuan Simiao, pakisuyong lumapit ka rito. Ang reseta ng gamot na ginamit ninyo upang gamutin ang mga ugat sa utak ni Ginoong Su ngayon ay ang pamana ng inyong ikatlong sangay ng pamilya. Yuxuan na, ang pamilya Chen ay isang pamilya ng tradisyonal na manggagamot. Ngayon maraming lumang reset ang nawala na. Ibigay mo ang reseta sa pamilya para na rin makatulong ka sa pagpapanatili ng pamana ng Angkan Chen. Sa hinaharap, ang pamilya ay mas susuportahan pa ang klinika ng inyong ikatlong sangay. Ano sa tingin mo? Pinuno ng angkan. Pwede ba ibigay ang reseta na ito? Ito ang lumang reseta. Nang ayusin ko ito, kinumpirma ko ang mga sangkap, hindi mahirap hanapin. Lahat ay karaniwan. Mabuti naman, malinaw ang sulat kamay, maingat din ang pagkakahanay ng mga sangkap. Sa reseta na ito, mula ngayon, ang pamilya Chen ay magiging mas matatag sa larangan ng tradisyonal na medisina. Huwag kayong mag-alala kung sino man sa pamilya Chen ang manggugulo sa inyong magkapatid, maging ang ikalawang pamilya o iba pang sangay. Ako ang unang lalabas para pigilan sila. Salamat, Pinuno. Sa sinabi mong iyan, panatag na ako. Nga pala, si Miao, kailan mo nakita ang lumang reseta sa kwarto ni nanay at tatay? Dati noong naglilinis ako, bakit hindi ko nakita ang lumang kahon na iyon? Hindi naman pwedeng sabihin na nakita ko ang sakit ni Su Tingfeng at agad ko itong ginawa, di ba? Kung sasabihin ko, tiyak na magtatanong si ate. Iyon ay noong naghahanap ako ng lumang litrato, nakita ko sa pinakaloob ng cabinet sa isang kahon. Nakalimutan kong sabihin sa iyo noon, tapos naging abala sa paggamot, kaya natagalan. Ganoon pala. Mabuti na lang at mayroon itong reseta. Kung hindi, hindi ko alam kung paano kami magliligtas ng tao sa pagkakataong ito. Ate Yuxuan, ngayon ay nagkaroon na naman ng 23 appointment. Lahat ay mula sa mga video na pinapanood nila sa iyo na nagliligtas kay Ginoong Su. Mayroon din mula sa kalapit na probinsya. Alam ko na. Sabihin mo sa mga pasyente sa likod, huwag silang mag-alala. Sisiguraduhin kong susuriin ko silang lahat ng maingat. Dr. Chen, ako si John, ang direktor ng kalapit na Meikang Hospital. Gusto ko kayong imbitahin na magtrabaho sa aming ospital na may taunang sahod na 1 milyon at may kasama pang sasakyan at pabahay. Ano sa tingin mo? Taunang sahod na 1 milyon, may kasama pang sasakyan at pabahay. Maraming salamat sa kabutihan ni Director John, ngunit mas gusto naming manggamot dito para mas marami kaming matulungang ordinaryong mas makabuluhan ito kaysa sa mataas na sahod. Hindi kami interesado. Ang Chinese Medicine Clinic, ang lugar na dapat naming paglagian. May lumang kasabihan sa China, ang marunong umintindi ng panahon ay matalino. Ako ay isang propesor ng Western Medicine na nag-aral ng higit sa 10 taon sa England. Ang Chinese medicine ay hindi na popular ngayon. Ang Western medicine ang pangunahing. Hindi. Mas mahusay ang Chinese medicine. Ayaw ninyong dumaan sa madaliang paraan. Maghintay kayo, sisiguraduhin kong masisira ang bulok na klinik na ito. Para lahat ng tao sa Qingzhou ay pumunta sa aming Western Medicine Hospital. Si Mao, parang simula noong family test, nagbago ka na. Anong nangyari? Naging mas mature lang ako. Tulong, doktor.
Dr. Chen? Dr. Chen, tulong. Ang asawa ko, hinimatay siya, hindi na magising, ano kaya ang nangyari? Mahina at halos hindi maramdaman ang pulso niya. Halos hindi na makita. Hindi ito sakit na biglaan. Bakit hindi niyo siya dinala dito agad para magpagamot? Wala kaming pera, Dr. Chen. Alam kong mahina ang katawan niya, pero sa malaking ospital, ang mahal ng bawat pagsusuri, mas mahal pa ang gamot. Kami, nagkakayod lang kami sa bukid, paano kami makapagpapagamot? Kaya pinatatagal lang namin. Iniisip na malalampasan lang namin ito. Sino ang mag-aakala? Hindi na ito pwedeng patagalin pa. Ngayon, kritikal ang sitwasyon. Kailangan muna siyang tusukin ng pilak na karayom para patatagin ang kanyang pulso at tibok ng puso. Teka, Dr. Chen, bakit bata pa ang tutusok ng karayom? Kakayanin kaya niya? Buhay ng asawa ko ang nakasalalay dito. Kuya Zhang, huwag kang mag-alala. Ang kapatid kong si Miao ay mas bihasa sa acupuncture kaysa sa akin. Napakatumpak ng kanyang pamamaraan. Ngayon, emergency ang sitwasyon. Siya ang magtusok. Iyon ang pinakaligtas na pagpipilian. Sige, Dr. Chen, tiwala ako sa iyo. Pakiusap. Gising ka na. Anong nangyari sa akin? Guizi, gising ka na pala. Ginulat mo ako. Si Dr. Chen, itong batang henyo na manggagamot ang nagligtas sa iyo. Salamat, batang henyo na manggagamot. Salamat, Dr. Chen. Kayo ay tunay na anghel. Dr. Chen, katulad ka ng tatay mo. Mabuting tao, tunay na napakabuting tao. Noong araw, malubha ang sakit ng nanay ko. Si matandang Dr. Chen din ang may kabaitan. Pinautang niya kami ng gamot, kaya nailigtas ang buhay niya. Hindi ko inaasahan na ngayon, kayong magkapatid ulit ang nagligtas sa akin. Kapag nagkapera na kami, siguradong tiyak nagagantihan namin kayo ng husto. Ate siya, huwag kang masyadong mag-excited. Kaka-recover mo lang, magpahinga ka ng mabuti. Ang pagliligtas ng buhay at pagtulong sa mga may sakit ay aming tungkulin, hindi kailangan ng kabayaran. Mababait ang buong pamilya ninyong Chen. Kung wala kayo, hindi ko na sana nakita si Daniel. Salamat sa inyo. Kung umalis na si Guizi, ang buhay ko, wala na ring saysay. Ang kanyang karamdaman ay hindi nagmula sa isang araw. Ito ay sanhi ng matagal na hindi regular na pagkain na nagresulta sa kahinaan ng lahat ng 5 panloob na organo at matinding kakulangan ng ki at dugo. Ang silver needle kanina ay pansamantala lang nakapagbigay ng konting ginhawa, ngunit kinakailangan ang paggamot na nakabase sa herbal na gamot upang ayusin ang pinagmulan ng problema. Anong gamot ang pwedeng gamitin? Gagaling ba siya? Ang ganap na paggaling ay mangangailangan ng panahon. Hindi ito makikita sa 3 o 5 dosis ng gamot. Kinakailangan ang paggamit ng mga dekalidad na ginseng, huangqi, dangguy, shudi, at iba pang sangkap upang magkatuwang na gumana upang unti-unting makamit ang resulta. Magbibigay muna ako ng 7 dosis ng gamot at aayusin natin ito batay sa kanyang kondisyon pagkatapos niya itong inumin. Mang Lolo, magkano po ba ang mga halamang gamot na ito? Kapag bumili ka ng mga gamot batay sa reseta, ang mga sangkap mismo ay mahal, 7 dosis ng gamot. 1,000 piso na ang kabuuan, iyon na ang presyong puhunan. 1,000 piso? 1,000 piso? Kami, saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Mahal, wag na nating ipagamot ang sakit na ito. Umuwi na lang tayo. Ate, ang hiniwang ginseng ay hindi depektibo. Ang huangqi ay mula sa longxi. Lahat ng ito ay tunay na sangkap. Kahit 800 piso lang, hindi pa rin sapat para sa puhunan. Ang pinapatakbo namin ay isang klinika, hindi isang institusyon ng kawang-gawa. Ilang beses ba kami makapagbibigay ng libreng paggamot? Paano pa mapapanatili ang klinikang ito? Dr. Chen, alam kong kulang ang pera, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, kaawaan niyo ako. Mangyaring ipahiram muna sa akin ang gamot. Bibigyan ko kayo ng kasulatan ng pagkakautang kapag nakuha ko na ang sweldo ko.
Tiyak na ibabalik ko sa... Kuyang Jiang, tumayo ka na, huwag kang ganyan. May ginto ang tuhod ng isang lalaki. Walang silbi ang pagluhod. Sinabi ko nang hindi pwedeng utangin. Ngayon ikaw ang umutang. Bukas naman siya ang umutang. Ang klinik na ito ay malapit ng magsara. Kung may totoong kaso ng emerhensiya na nangangailangan ng mamahaling gamot, paano na lang? Kami na mga doktor ay hindi Diyos, hindi namin maililigtas ang lahat. Kuyang Zhang, tumayo ka na. Ipapahiram ko sa inyo ang gamot na ito. Hindi na kailangan ng kasulatan. Naniniwala ako sa inyong pagkatao. Kapag naging maayos na ang inyong pinansyal, saka nyo na lang bayaran. Salamat. Salamat, Dr. Chen. Si Miao, kukunin ko na si Yuxuan, yung inihanda niya para sa akin kaninang hapon, yung panggamot sa rayuma. 60 piso. Naku, bata ka talaga. Hindi ba sinabi ni Yuxuan na ipatala muna kapag dumating ang anak ko sa susunod na buwan, saka babayaran ng lahat. Matagal na tayong magkakapit-bahay, maniningil pa. Si Miao. Manang Wang, kunin nyo na po muna, hindi po nagmamadali ang bayad. Si Miao, tayo ay magkakapit-bahay. Huwag mo nang pansinin ang maliit na bagay na iyon, ang maliit na tubo. Ang doktor ay may puso, tumulong hanggat maaari. Ate, alam mo ba, ang etika ng doktor at ang puso ng pagmamalasakit ay hindi nangangahulugan ng walang hangganang pagbibigay ng awa. Marahil, una sa lahat, ay ang kakayahang panatilihin ang sarili na hindi matatalo bago pa pag-usapan ng iba. Ang imbakan ay halos walang laman at ang mga kita ay kakaunti. Sa ganitong paraan, ate, puro palabas at walang pumapasok. Ang klinikang ito baka hindi na tumagal ngayong buwan. Mabuti nga ang mabuting puso, ngunit kung walang materyal, mahirap sa kahit gaano kahusay na manggagamot. Oh, batang manggagamot, abala ka? Nandito ako para kumuha ng gamot. Naubos na ang gamot ni Guizi at talagang mahusay ang epekto, kukuha ako ulit ng 7 pares. Gusto mong kumuha ng gamot? Puwede. Magbayad ka ng 1,000. Ang bayad sa gamot noong nakaraang beses. Bayaran mo na rin lahat. Ay naku, batang manggagamot, tingnan mo. Masyadong formal naman kung pag-uusapan natin ang pera. Sinabi na ni Dr. Yuxuan, ipautang muna at babayaran ko kapag guminhawa na ako. Bigyan mo na ako ng gamot, dali. Naghihintay si Guizi. Iba ang nakaraang beses, iba naman ngayon. Kung hindi mo babayaran ang gamot, hindi mo yan maaalis. Ano ang ibig mong sabihin? Wala namang sinabi si Dr. Yuxuan, bakit ka nagpapanggap na matanda rito? Kayo na nagpapatakbo ng klinika? Ang pagliligtas ng mga buhay at pagtulong sa mga nasaktan, hindi ba't dapat lang yan? Ang kabaitan ay hindi walang limitasyong pagkuha. Kung wala kang pambayad sa gamot, umalis ka. Zhang Danio, ano ang ginagawa mo? Zhang Danio, paano mo nagawang sakta ng isang bata? Doktor, Yuxuan, dumating ka sa tamang oras. Tingnan mo, itong kapatid mo, wala talagang kaalaman sa pagharap sa mga tao. Kukuha lang ako ng gamot. Ayaw niya akong payagan at hinaharangan pa. Gusto pa niya, magbayad muna ako. Yung bayad sa gamot noong nakaraang beses, pati ito ngayon, kailan mo planong bayaran? Ito, Dr. Yuxuan, tingnan mo, si Guiji ay uminom na ng gamot at medyo gumaling na siya. Kaya niya nang bumalik sa pagtatrabaho, pero itong pera, sa ngayon, talagang mahigpit ang aking bulsa. Bigyan mo pa ako ng ilang araw pa, babayaran ko talaga. Anong eksaktong araw? Binigyan mo na ng palugit noong nakaraan. Gusto mo pa ring palugit ngayon? Ang palugit mo ba ay walang katapusan? Dr. Yuxuan, hindi mo pwedeng tingnan lang. Itong kaunting pera ko, hindi ako nagbayad, pero pinasikat kita. Sinabi ko sa mga kapitbahay na si Dr. Chen ay napakahusay magpagaling at mabait pa, ang gamot niya ay napakabisa at napakamaalaga sa aming mga mahihirap. Danio. Ay, tingnan mo, dumating na sila. Ay, siya, si Dr. Chen. Yuxuan, narinig ko na mayroon ka raw. 800 piso kada buwan para makapagpagaling ng kulang sa dugo na mahiwagang gamot. Totoo, bigyan mo ako ng pang-1 buwan. Tama. Sabi ni Danyo ang gamot mo raw, maganda na at mura pa. Mas mura kaysa sa ospital. Bigyan mo rin ang asawa ko, kahit kaunti. Ang matanda kong rayuma, maraming taon na, nabalitaan ko raw na may mura kang solusyon. Zhang Danyo, paano mo ba ipinapahayag ito? 800 piso?
Kahit ang gastos pa lang sa gamot na yan, hindi lang 800. Kailan ko sinabi, 800 sa isang buwan. Ay, Doktora Yuxuan, huwag ka nang masyadong seryoso. Magkakapit bahay naman tayo. Kumita ka na lang ng kaunti. Para lang, makagawa ng mabuti. Tingnan mo, lahat sila ay naniniwala sa iyo. Yuxuan, ikaw ang aming pinanood lumaki. Hindi naman pwedeng kapag may kakayahan ka na, makalimutan mo na ang iyong mga kababayan. Tama. Ang hirap na makakuha ng paggamot ngayon. Ngayon, kami, hindi na talaga namin kayang magpa-ospital. Tulungan mo na lang kami. Ate, kung tumulong ka ng kaunti, malaki ang pasasalamat. Ngunit kung sobra, magkakaaway. Huwag kang pumayag. Sige, mga tito at tita, tama na kayo sa pagsasalita. Ang gamot na ito, ibebenta ko. Ha? Pero usapan, ito lang ang pagkakataon. At hindi 800, kundi 1,000 bawat isa. Cost price na ito, wala akong kinita ni piso. Ang galing, sa wakas makakakuha na kami ng gamot. May isa pa, pakiusap sa lahat, huwag na huwag ninyong ipapaalam sa iba. Ang presyong ito, kung malalaman ng mga malalaking botika sa labas, malaman nila, tak na iisipin nilang nasadya kong babaan ang presyo, guluhin ang merkado, magkakaroon sila ng gulo. Tayong magkakasama, alamin lang natin ito. Okay ba? Opo. Huwag kayong mag-alala, Yuxuan. Naiintindihan namin. Tiyak na hindi namin sasabihin. Oo, napakabuting bata mo. Salamat. Halika, kumuha na kayo ng gamot. Ay, sige. tara. Ate, sana sa pagkakataong ito, makita mo talaga ang kasakiman ng puso ng tao at ang kalupitan ng katotohanan. Napakalakas ng ulan. Si Ginoong Zhang, tama ba? Mag-usap tayo. Sino ka? Hindi kita kilala. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nakita ko ang kaninang iyon. Kahanga-hangang eksena. Ang kabutihan ni Dr. Chen ay tunay na nakaka-touch. Gusto mo bang mas? Mapasikat pa siya? Kailangan mo lang mag-post ng video at sabihin na ang Jishitang Chinese Medicine Clinic ay gumagamit ng napakamamahaling gamot para lokohin kayong mga mahihirap na kapitbahay at kunin ang inyong pinaghirapan. Oo nga pala. Ikwento mo rin kung paano ka nagmamakaawa sa kanya dati. Siyempre, dapat na nakakaawa ang pagkakasabi. Hindi maaari. Si Dr. Yuxuan ay mabuting tao, kakaibenta lang niya ng murang gamot. Para sa lahat, hindi ko magagawa ang ganitong masamang bagay. Mabuting tao? Magkano ba ang halaga ng isang mabuting tao? Narito ang 10,000 piso. Basta gawin mo ang sinabi ko. Iyon ay sa iyo. Pagkatapos ng trabaho, dodoblehin ko pa. Pwede kang mag-isip-isip. Teka lang. Nagbago ang isip mo? Dapat dagdagan ng pera. Uy? Ha? Yung gamot mo kahapon? Naisip ko pag uwi, mali yun. 1,000 piso bawat gamot. Hindi ba masyadong mahal? Matagal na tayong magkakapit bahay. Ikaw, hindi ka ba masyadong gahaman? Tama, oo nga. Oo, masyadong mahal. Oo nga. Sabi ng mga tao mura daw ang tradisyonal na gamot. Paano mo nabenta na mas mahal pa sa gamot ng doktor? Iniwan mo ba kami dahil hindi kami marunong at sadya mo kaming niloloko? Oo nga. Niloloko mo nga kami. Oo, Yuxuan. Kailangan mong babaan pa ang presyo. 800? Tulad ng sinabi ni Danyu noon, 800 bawat gamot. Gusto pa namin. Kung hindi, itong gamot na ito, hindi rin kami magiging panatag kung inumin namin. Tama. Kayo, hindi ba kayo pumayag kahapon? Nang maayos? 1,000 piso na ang presyo ng puhunan at hindi ba napagkasunduan kahapon na huwag ipagsasabi? Bakit ngayon ay? Iba na ngayon ang sitwasyon. Hindi naman mangyayari ang masama kung kumita ka ng kaunti. Mahihirap tayong lahat. Magkaintindihan na lang tayo. Oo nga. Mabait ka, mabuti ang iyong puso. Bigyan mo kami ng mas mura. Kung hindi, kailangan naming magkwento sa labas. Dahil pakiramdam ninyong mahal ang aming gamot, kung gayon, maaari na kayong umalis. Sa labas, sa kaliwa, 3 kalye. Mayroong malaking botika, maaari kayong magtanong at bumili doon. Ang aming klinika ay maliit lang ang negosyo, kaya hindi kami tumatanggap ng tawad. Che, paano nangyari yan, Aber? Sa labas. Baka naman sa labas, hindi kasing ganda ang epekto gaya sa inyo. Totoo? Dito kami.
nagtiwala sa galing ni Yuxuan. Pero hindi dahilan yan para magtaas ng presyo. Ang Jishitang sobrang naging mapagmataas. Sinimulan ng pahirapan, kaming mga dating kapitbahay. Pera pa ng mga tiyo-tiya. Gusto pa rin pagkakitaan ng husto? Naku, talaga namang sumama na ang mundo sa inyo. Talaga namang sumama na ang mundo. Ikaw, Yuxuan, hindi sa sinasabi ko sa iyo, 1,000 piso bawat isa, ginagawa mo kaming biktima ng pananamantala. Tama. Magkapit-bahay tayo, pero wala kang awa. Ano kung mas mura? Ano kung mas mura? Bawasan mo ang kita mo. 800 lang bawat isa. Kung hindi, hindi na kami bibili. Hindi na kami bibili, tama. Hindi na bibili. Mga tiyo at tiya, ito po talaga ang presyo ng puhunan. Napakahusay ng kalidad ng gamot. Tama na. Ang ate ko ay mabait at iniisip ang inyong hirap. Dapat sana ay ibigay niya sa inyo sa presyo ng puhunan. Ngunit hindi lang kayo nagpapasalamat. Sa halip ay naging abusado pa kayo at nag-iingay dito. Hindi kayo karapat-dapat maging kapitbahay at hindi rin kayo karapat-dapat sa kabaitan ng ate ko. Hoy, ikaw na bata ka, paano ka magsalita? Tama. Wala kang modo. Bata ka pa lang kapag nagsasalita ang matatanda. Bakit ka nakikisali? Totoong bata nga, matigas ang puso, walang pakundangan. Tama. Oo nga. Bakit kayo nag-iingay? Bakit kayo nag-iingay? Bakit kayo nag-iingay? Bakit kayo nag-iingay? Aba, Doktora Yuxuan, kumalma ka. Hindi ba nagdala ako ng negosyo para sa iyo? Kaibigan ko ito. Ang nanay niya ay may parehong sakit kay Guizi. Narinig niya na mabisa ang gamot mo, kaya siya ay partikular na dumating para kumuha ng gamot. Jiang Danniu, wala ka bang katapusan? Talaga bang itinuturing mo itong bahay bilang isang kawanggawa? Dr. Chen, sige na po, tulungan niyo na po ako. Ang aking matandang ina ay nakahiga sa kama, naghihingalo na, talagang mahirap po kami. Pakiusap, kaawaan niyo po kami. Ibenta niyo na lang po ako ng ilang gamot sa mas murang halaga. Ang galing umarte. Ang iyong mukha ay mapula at masigla. Malakas ang boses. Walang kalyo ang palad. Ang laylayan ng damit ay amoy alak pa. Paano ka naging isang taong may sakit na ina na nakaratay sa kama at walang pera para ipagamot? Nagmamakaawa ka para sa gamot, ngunit marahil hindi ito para sa sarili mong gamit, kundi para ibenta mo ulit, para kumita ka ng patong, hindi ba? Ikaw, nagsisinungaling ka. Ikaw, ginagamit mo pala ang aking pagkaawa para mandaya ng gamot. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Chen Yuxuan, huwag kang maniwala sa pinagsasasabi ng kapatid mo. Ngayong araw na ito, ibebenta mo ang gamot na ito, gusto mo man o hindi, at dapat ibenta mo sa presyong 800. Kung hindi, Kung hindi, ano? kung hindi, lalabas ako at sasabihin ko sa lahat na ang inyong Jishitang ay nagbebenta ng peking gamot, walang silbi, at nililinlang nyo lang ang dugot pawis naming mga mahihirap. Tama. Mandaraya lang ng pera. Oo, tama. Jiang Danniu, wala ka bang konsensiya? Noon, ang asawa mo, naghihingalo. Sino ang nagligtas sa kanya? Sino ang malambot ang puso at nagpautang ng gamot sa'yo? Ngayon, binabaliktad mo pa ako at inaakusahan. Yuxuan, hindi yan tama sa'yo. Kung wala kang itinatago, bakit ka matatakot sa sasabihin ng tao? Tama nga, kung ibebenta mo sa amin ng mas mura, hindi ba ayos na? Hindi na sana abot sa ganito, di ba? Oo nga, baka may problema ang gamot mo, kaya bakit ayaw mong magpababa ng presyo? Oo nga, oo nga. Kayo, mabuti ang hangarin ko sa inyo, pero ito ang kapalit nyo sa akin. Binabaluktot nyo ang katotohanan, pinagtutulungan nyo ako. Sino ba talaga ang walang konsensiya? Doktora Chen, alam kong kapos kami sa pera. Nakikiusap ako sa inyo. Makiusap po kayo. Ipautang ninyo muna sa amin ang gamot. Bibigyan ko kayo ng talaan ng utang. Pag nakuha ko ang aking sahod, tiyak na babayaran ko kayo ng buo. Ang gamot na ito, ipapautang ko sa inyo. Napakabait na doktora. Salamat. Salamat, Doktora Chen. Ate, ngayon, nakita mo na ba? Ang pagbibigay ng maliit, nagdudulot ng galit. Ang kabutihan ng iyong puso, hindi makabubusog sa mga taong sakim. Hindi ako nagkamali. Mabuti ang gamot, tama ang presyo, wala akong konsensiya.
Kung gusto ninyong mag-eskandalo, sige lang. Ang gamot, ito lang ang presyo, hindi ibebenta ng mura. Kung hindi bibili, nandoon ang pinto, sige na. Ikaw lang, bata ka. Siguradong ikaw ang nag-udyok. Kung hindi ka gumawa ng ganoong reseta, wala sanang gulo. Baka may problema sa reseta na iyon. Mga kasama, bigyan natin ng leksyon. Ang batang ito. Oo, turuan natin siya. Nang malaman ang lakas. Maglakas loob kayo. Huwag ninyong hawakan ang kapatid ko. Hamampi? Oh, sige. Ikaw ang unang tatamaan. Anong gusto ninyong gawin? Anong gagawin? Kayong dalawa ngayon ay maghintay kayong matuto ng leksyon. Si Meow. Kayo ang nagpilit sa akin. Halimaw? Anong salamangka ang ginagawa mo? Nakita nyo lahat, hindi ba? Ang pamilya Chen, sila ay masama. Tayo na. Pagbalik, ipopost natin sila online para makita ng lahat ng tao sa internet ang tunay na mukha ng magkapatid na ito. Tara na. Dali, dali. Ito, ayos ka lang ba? Ang pinadala sa Jishetang ay nakabalik na ba? Si Mao, ang munting manggagamot. Ngayon ba ay may oras ka? Ang gamot ni Ting Feng, halos maubos na. Kailangang kumuha agad ng ilan. Ginoo, kakabalik lang nila. Pero sa Jishetang, mukhang may kaunting gulo. Gulo? Anong gulo? Dito sa Qingzhou City, mayroon pa bang naglakas loob na guluhin ang Jishetang? Alitan ng doktor at pasyente o mayroong sadyang gumagawa ng gulo? Ayon sa paunang pagsisiyasat, tila mga alitan ito ng kapitbahayan, mukhang ilang mga kapitbahay ang nagtatanong sa presyo ng gamot ni Dr. Chen, sinasabing masyadong mataas at nagtipon sa harap ng klinika upang magkagulo. Alitan ng kapitbahay, pagtatanong sa presyo ng gamot. Naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Kung may bagong balita, agad ipaalam sa akin. Opo. Ate, tulungan mo akong ayusin ang mga halaman gamot sa labas. Sige. Punong bayan, ang ugat ng karamdaman ng binata ay nasira na. Kailangan ng mabagal na pagpapagaling. Sa susunod na follow-up check-up, pakisuyong ayusin ang reseta. Batay sa kondisyon ng binata, dagdag o bawasan ang dosis ng gamot. Ito ang pinakamahusay. Ang punong bayan ay abala kung may pagkakataon. Mas mainam na personal na pumunta. Napakagaling talaga. Si Mao, ang munting manggagamot. Sa murang edad, ang pag-iisip ay napakahusay. Ang mga salitang iyon, noon ay tila karaniwang payong medikal lang. Ngayon, mukhang matagal na niyang alam na ang kanyang Jishita ay makakaranas ng labis na atensyon. Nakakatuwa, talagang nakakatuwa. Ianda ang sasakyan, huwag ipaalam. Simple lang, ako mismo ang pupunta sa Jishita. Ginoong John, hindi niyo po alam, ang batang iyon ay napakasama. Hindi ko alam kung anong salamangka ang ginamit niya. Binuwal niya kaming lahat. Parang may ingay pa ng dragon. Nakakatakot. Ano? Ingay ng dragon? Tapos? Huwag po kayong mag-alala. Kahit hindi namin sinira ang tindahan, napag-usapan na po namin, mag-a-upload kami ng video mamaya. Ibubunyag namin sila sa internet. Sasabihin namin na nagbebenta sila ng peking gamot, nananakit at nagpapalaganap ng pamahiin para hindi na sila makapagpatakbo ng klinika. Napakahusay. Ang kapangyarihan ng publiko ay malaki. Kailangan mong gawin iyon. Manguna, palakihin mo ang isyu na ito para sa akin. Ginoong John, paano ko ba talaga gagawin ito? Ako'y isang simpleng taga-probinsya lang. Marunong lang akong mag-upload ng video. Ang iba, hindi ko na alam. Tanga ka ba? Pas video tungkol sa Jishetang, mag-comment ka lang na nagbebenta sila ng peking gamot, hindi ba? Opo. Ngunit, Ginoong John, kapag lumaki ang gulo, paano na ang gamot ng asawa ko?
Huwag kang mag-alala, Ginoong Zhang. Basta ayusin mo. Ang problema sa magkapatid na Chen, pagdating ng panahon, patitirahin ko ang asawa mo sa pinakamagandang kwarto sa aming Meikang Hospital. Gagamitin ang pinakamahusay na imported na gamot. Libre. Talaga? Salamat, Ginoong John. Salamat po. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Hindi ito problema. Ito, ang paunang bayad. Ang daming pera. Ay. Iyan ay balewala. Sige na. Ay. Ihintayin ko ang magandang balita mo. Opo. Salamat, G. John. Salamat, G. John. Mga hangal na baboy, napakadaling gamitin. Chen Yuxuan, Chen Simao, ayaw ninyo ng mabuting pakikitungo. Gusto ninyo ng malupit na trato. Kung kakalabanin ninyo ako, sinisira ninyo ang inyong sarili. Hello? Internet troll farm ba ito? Oo, ako ito. Gusto kong palakasin ninyo ang kampanya. Ang balita na ang Jishetang ay nagbebenta ng peking gamot at inaapi ang mga kapitbahay ay gawin ninyong pinakamainit at gawing trending. Hindi problema ang pera. Kapag nalugi kayo, makukuha ko ito. Napaka-perpekto ng pagkakagawa nito. Hindi ko inakala na ang isang maliit na tableta lamang ay makakalampas sa bisa ng mga pinakamahusay na gamot na binuo ng aming nangungunang research team. Ang mga mangmang na mahihirap na iyon, gusto pa nilang bilhin ang ganitong kamanghamanghang gamot sa halagang ilang daang piso lamang? Talaga namang napakabobo. Kapag nakuha ko na ang kumpletong resipe at naging bihasa na ako sa teknolohiya ng mass production, sa panahong iyon, kahit milyon-milyon pa ang presyo, maraming tao pa rin ang mag-uunahan. Binibining Chen, Ginoong Chen. Nakita nyo na, mahirap labanan ang galit ng masa. Ngayon, lahat ng tao sa internet ay kinakalaban ng inyong Jishetang. Ang inyong reputasyon ay sira na. Ano ang balak mong gawin? Ako ay isang taong pinahahalagahan ng talento. Naniniwala ako na marahil ay may pagkakamali. Kung handa kayong ibigay ang resipe na yon, maaari akong maglabas ng pahayag. Linawin ang lahat, tulungan kayong malinis ang pangalan. Paano? Ikaw ang susuportahan? Ikaw ang lilinisin ang pangalan? Ang mga gulo na ito, hindi ba ikaw ang nasa likod na nagdidirekta at nag-uudyok? Gusto mo ng resipe? Bakit mo kailangan gumamit ng ganyang kasuklam-suklam na pamamaraan? Ginoong Chen ay tunay na matalino. Kaya ano ngayon? Sa lipunan ngayon, ang resulta lang ang tinitingnan, hindi mahalaga ang proseso. Ngayon, ginamit ko lang ang kaunting paraan ng opinyon ng publiko para lang bumalik ang mga bagay sa dapat nitong takbuhan. Ikaw ay walang hiya. At kayong lahat, wala ba kayong sariling pag-iisip? Basta na lang kayo naniniwala sa sinasabi ng iba. Sumama kayo sa kanya para sirain ang aming tahanan. Sirain ang aming kabuhayan. Ginamit lang niya kayo. Anong nangyayari? Sino ang nagsumbong? Bakit kayo nagtitipon dito? Kayo ay lumalabag sa kaayusan ng publiko. Anong nangyayari? Sino ang nag-report ng insidente? Bakit kayo nagkakagulo rito? Kayo ay lumalabag sa kaayusan ng publiko. Sir Police, nagbebenta sila ng peking gamot. Tama, niloloko nila ang pinaghirapan naming pera. Nananakit pa. Kailangan mo kaming bigyan ng hustisya. Officer, magandang araw sa inyo. Ako ang direktor ng Meikang Hospital, si John. Ako at si Deputy Chief Wang ng inyong City Bureau ay magkaibigan. Malinaw na ang sitwasyon ngayon, ang walang pusong ospital na ito ay nagdulot ng galit ng publiko. Kung ibibigay lang nila ang mapanlinlang na reseta at tanggapin ang parusa, madali lang ang lahat. Dr. Chen, narinig mo ba? Ibigay ang reseta, baka sakaling mapagaan ang parusa. Kung magmamatigas ka, ang kahihinatnan nito ay hindi ninyo makakaya. Nananaginip ka. Ang reseta na ito ay pinaghirapan ng aking mga magulang. Ito ay nagliligtas ng buhay. Mamatay. Aman ako, hinding-hindi ko ito ibibigay sa tulad mong masamang tao. Mabuti. Ayaw mong tanggapin ang kabutihan at mas pinili ang parusa. Huwag mong masamain kung hindi na ako magalang sa'yo. Sir Police, ngayon, formal akong magrereklamo bilang isang international friend at investor laban sa ospital na ito sa panloloko sa mga mamimili at pagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Pakiusap, aksyonan ninyo agad ito. Kung hindi, hindi ko ipagkakait ang paggamit ng diplomatikong pamamaraan upang iparating sa aking konsulado ang bagay na ito. Sir Police, ako ay makakapagpatunay. Ang gamot ng pamilya Chen ay peke.
Walang silbi pagkatapos kainin. Gusto lang nila lokohin ang pera nating lahat. Tama. Tama? Oo nga. Manluloko. Dr. Chen, totoo bang sinasabi ng ginang na ito? Police sir, hindi po sapat ang salita. Pwede po nating tingnan ang ebidensya. Ito po ang resibo ng pagbili ng gamot ng ginang na si Gnang Xia Guizhen at ng asawa niyang si Ji Zhang Danyu dito sa aming klinika ng ilang beses. Ang binayaran nila, bawat beses ay 1,000 piso at ang binili nila ay gamot na may kasamang ginseng at iba pang mamahaling sangkap. Ang presyong ito ay hindi nyo makikita kahit kalahati sa labas ng botika. Kung talagang gusto naming magdaya ng pera, bakit hindi kami nagtakda ng mataas na presyo? Sa halip ay ibinenta namin ito sa presyong mas mababa pa sa halaga sa merkado. Mukha ba kaming nagloloko? Hindi po kami nakakatiis na hindi tumulong, kaya mas pinili naming magdagdag pa kami para lang makagamot at makapagligtas ng buhay. Saan po kami nagdaya ng pera? Iyan ay dahil ginamit nila ang mga maliliit na pabor para makuha ang tiwala ng tao at gumawa ng malaking pamumuhunan para sa malaking kita. Nakakahiya talaga sa propesyon ng medisina. Maliliit na pabor? Makuha ang tiwala ng tao? Noon, sino ang lumuhod sa harap ko para magmakaawa na nagsabing wala siyang pera para magpagamot at nakiusap sa akin na bigyan siya ng gamot ng pautang para mailigtas ang kanyang buhay? Dahil sa awa ay pumayag ako. Ngayon ay kami pa ang itinuturing na may masamang intensyon. Ang pagbaliktad mo sa sitwasyon, wala ka bang konsensya? Pero ikaw ang nagpumilit na ibenta sa akin. Hindi naman kita pinilit. Dahil sa kabutihan ko kaya ako binili para subukan, sino bang mag-aakalang wala pala itong epekto? Mga manloloko kayo. Ikaw, paano mo magagawa ito at baliktarin ang katotohanan? Noon ikaw ay hinihingalo. Sino ang gumamit ng silver needle upang hilahin ka mula sa bingit ng kamatayan? At sino ang naawa at ipinautang sa iyo ang gamot na nagligtas ng buhay? Ang iyong konsensya, kinain ba ng aso? Ate, makipagtalo sa mga walang utang na loob ay aksaya lamang ng laway. Isang tanong lang, sinabi ninyong peke ang aming ibinentang gamot. Bakit ang dating walang malay, si Ginang siya, ngayon ay nakatayo rito? Buong lakas na sinisisi kami. Iyan ay swerte lang. Pakiramdam ko kasi, hindi talaga ako ganap na gumaling. Galing sa pagkain ng Western medicine na ibinigay ni Ginoong John, kaya lang ako tuluyang gumaling. Ang gamot ni Ginoong John, iyan talaga ang gamot. Imported, mataas ang teknolohiya. Kapag ininom mo, lakas na lakas ang katawan mo. Tama. Ang ginamit ni Ginoong John ay ang pinakamataas na teknolohiya ng United Kingdom. Paano kayo? Ang inyong mga herbal na gamot, maihahambing. Tingnan niyo mga kaibigan, ang gamot ni Ginoong John. Maganda ang packaging, malinaw ang instruction. Ngayon tingnan niyo ang kanila. Isang tableta, sino ang nakakaalam kung ano ang laman niyan? Oo nga. Mas siyentipiko talaga ang Western medicine. Sobrang lumampas na sa limitasyon ang pamilya Chen ngayon. Tama na. Ginoong John, hindi ka pala nagpapatalo sa isang international friend. Magaling ang technical na husay, mabuting puso, at mahusay na pamamaraan. Ngayon, malinaw na ang katotohanan, matibay ang ebidensya. Ano pa ang masasabi ninyo? Ayon sa profesional kong pagsusuri, ang dating karamdaman ni Ginang Xia ay simpleng malnutrition lamang na may bahagyang pamamaga. Sa modernong kanluraning medisina, madaling gamutin. Imposible. Ang pulso niya ay mahina at baliwala. Malinaw na nanghina ang ki at dugo. Isang delikadong kondisyon. Kung hindi ginamitan ng gintong karayom upang destabilize ang daloy, upang patatagin ang pulso, at gumamit ng mamahaling herbal na gamot upang patatagin ang pundasyon, hindi talaga. Pulso? Iyan na naman ang mga bagay ninyo sa tradisyonal na medisina. Mga walang katuturang bagay. Mayroon bang siyentipikong basehan? Sa tingin ko kayo lang. Para lang itaas ang presyo ng gamot, sadyang pinapakomplikado ang simpleng sakit, kinukomplikado, at nananakot. Tama si Ginoong John. Suportahan ang siyensiya. Magkano? Ang gamot ni Ginoong John, kaya ba nating bilhin? Para pasalamatan ng ating mga mamimili, ang aming Meikang Hospital, lahat ng presyo ng gamot ngayon ay ibinebenta sa presyo ng puhunan. Ang layunin ay upang makabili kayo ng totoong mura at totoong mabisang gamot. Maaari na kayong magparehistro para sa pre-order ngayon. Gusto ko rin ng isa. Gusto ko ng isa, gusto ko ng isa. Gusto ko rin ng isa. Ang gamot ni Ginoong John, kahit na kayang pasiglahin ang enerhiya sa maikling panahon at magpagaan ng pakiramdam. Ngunit ito ay paraan upang maubos ang reserba ng katawan kung hindi titigilan kaagad at ayusin ang kalagayan. Baka magdulot ito ng panganib sa buhay. Bata, paano mo ininsulto ang gamot ko? Ito ay inggit, isang malisyosong paninirang puri.
Sir Police, nakita ninyo, sila ay hindi lang naghihingalo. Kinukulit pa ang aking pasyente. Kahihiyan ka? Huwag mo akong sumpain. Nakikita ko na, ang gamot lang ni Mr. John ay mabuti at mura. Kinukuha ang inyong negosyo kaya kayo ay naiinggit lang. Ang gamot ni Mr. John ay talagang mabuti. Mas maganda kaysa sa inyong mapait na sabaw, 100 beses. Maldita. Ang sama ng ugali dahil hindi mo magamot ang aking asawa. Gusto mo kaming takutin? Wala kang magagawa. Si Mr. John lang ang pinaniniwalaan namin. Ate, ngayon, nakita mo na ba ng malinaw? Mabuti. Napakamabuti. Ang mga sinabi ninyo ngayon, ako, si Chen Yuxuan, ay tatandaan ito. Mula ngayon, ang aking Jishetang ay hindi na magtatanggap sa inyo. Ang inyong sakit, maghanap na kayo ng iba. Sana kayo ay hindi na kailanman lumapit sa aming Jishetang. Sino ba ang may gusto? Nandyan si Mr. John? Sino pa ang lulutangan sa inyo? Itong walang pusong? Guayji. Tingnan mo, anong nangyari? Guayji? Anong nangyari sa'yo, Guayji? Guayji. Mr. John, halika. Tingnan mo. Anong nangyari sa asawa ko? Guayji. Guayji. Ito. Ang luma niyang sakit ang bumalik, napakaseryoso. Tiyak na ang peking gamot ng pamilya Chen dati, ang sumira sa pundasyon. Ngayon bigla itong sumabog. Tama? Ganoon nga, sila ang may kasalanan sa lahat ng ito. Matagal ko nang binalaan ka tungkol sa pag-ubos ng vital energy. Ngayon, naniniwala ka na? Maliit na doktor. Dr. Chen, nagkamali ako? Hindi ako tao. Nabulag ako sa kasamaan. Pakiusap sa inyo. Iligtas nyo si Guaychi. Pakiusap sa inyo. Hinding-hindi na ako mangangahas. Ngayon ka lang marunong magmakaawa? Huli na. Polis, pinabayaan nila ang namamatay. Sila ay mamamatay tao. Bilisan nyo. Arestuhin nyo sila. Dalhin nyo. Tigil. Tingnan natin kung sino ang mangangahas kumilos. Sino ka? Paano mo nagawang hadlangan ng mga pulis? Ikaw ay bulag. Siya ang Panginoon ng lungsod. Panginoon ng lungsod. Panginoon ng lungsod? Punong pulis? Kayo, bakit kayo narito? Kasalukuyan po naming pinangangasiwaan ang isang kaso ng pagbebenta ng mga peking gamot at pananakit. Itong 2 suspek. Manahimik. Wala kang silbi. Nagpakita ka ng katiwalian at sinalungat ang Panginoon ng lungsod. Bulag ka. Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Umalis ka. Alam ko na ang buong kwento. Ikaw ba si John? Magaling. Panginoon ng lungsod, pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Batang doktor na si Simiao, doktor na si Yuxuan, nabigla kayo. Huli akong dumating kaya kayo ay nagdusa. Ginoong Sipmar, Doktora Yuxuan, labis akong humihingi ng paumanhin. Ako, ang pinuno ng siyudad, ay nagpabaya sa aking tungkulin kaya hinayaan kong ang mga ganitong uri ng maliliit na kriminal ay gumawa ng kaguluhan dito sa teritoryo ng Qingzhou at gambalain kayong dalawa. Kayo'y 2 manggagamot na handang tumulong, ngunit inyong dinanas ang ganoong paninirang puri. Kayo'y labis na naapi. Labis po ang inyong sinasabi, pinuno. Kung hindi po dumating ang pinuno at ang hepe sa tamang oras, siguro po'y hindi kami makakaligtas. Kami po ang dapat magpasalamat sa pinuno sa pagpapanatili ng katarungan. Ang pinuno ay may matalas na paningin. Pinuno, hindi nyo lang siya pwedeng paniwalaan sa isang panig lang ng kwento ang asawa ko. Ang asawa ko ay naging ganyan dahil sa pag-inom ng gamot nila, kaya siya naging ganyan. Kailangan mong bigyan ng hustisya kaming mga mahihirap. Pinuno, pinatay nila ang tao sa kanilang gamot. Kahangalan, ginagamit kayo bilang kasangkapan, ngunit hindi ninyo namamalayan. Naunawaan na ito ni Ginoong Sipmar at nagbabala na. Ngayon na nangyari na ang insidente, naglakas loob pa kayong pagbintangan. Ang inyong tagapagligtas, nasaan ang inyong utak? Ngunit, tama na. Ang katotohanan ng bagay na ito ay malinaw na nakikita ko. Kayong mag-asawa ay unang nagpakita ng kawalan ng utang na loob at sa publiko ay naninira ng puri at nanggugulo. Ang taong ito na nagkakalat ng chismis at gumaganti sa kabutihan ay arestuhin. Opo, punong lungsod. Dalhin siya. Tumayo ka. Lakad. Kayong 2, tapos na ang usapang ito. Dagdag pa, ang pampatak sa mata ni Ting Feng
malapit na maubos. Hindi ko alam, maaari ba ulit nating hilingin sa munting doktor na maghanda pa ng gamot? Si Simyaw, malaki ang utang na loob ko sa iyo ng araw na iyon at kay Chief. Mabait ang ate, ngunit tandaan na ang puso ng tao ay mapanlinlang. Sa pangyayaring ito, sana mas matutunan mo ang tama at mali, ate. Ay, may nawalan ng malay. Anong nangyari? Mister, anong nangyari sa iyo? Huwag mo naman akong takutin. Sa Klolo, may Doktor Barito. Doktor, tulong? Si Guchen na ito ay isang pasyente na may malubhang sakit. Matagal nang walang pera para sa gamutan. Binigyan ko siya ng malaking halaga ng pera, kaya pumayag siyang gawin ang palabas na ito. Hanggat lapitan niyo siya para gamutin, kahit gumaling man o hindi. Mayroon akong plan. Kung mamatay, lubos na, tapos ang inyong ospital. Kung hindi gumaling, masisira ang inyong reputasyon. Kalabanin mo ako. Padaanin niyo ako. Ako ay isang doktor. Ay, ikaw ba ay traditional Chinese medicine o Western medicine? Ang sakit ng asawa ko, kakaiba, huwag kang basta-basta tumingin. Ay, hindi ba't si Dr. Chen ito mula sa Ji Shitang? Ay, oo nga. Nandyan din ang batang milagrong doktor. Tama. Patingin ako. Siguro... Ay, ang traditional Chinese medicine? Mabagal ang traditional Chinese medicine? Makakatulong ba ito sa emergency? Narinig kong ang traditional Chinese medicine ay para lang sa pagpapagaling. Ito, makakatulong ba ito kapag nawalan ng malay? Mas mabilis pa rin ang Western medicine? May Western doctor ba rito? Western doctor? Sino ang nangangailangan ng Western medicine? Ako ang doktor ng Mikang Hospital. Sa ganitong emergency, syempre, kailangan ng Western medicine para gamutin. Traditional Chinese medicine? Sa mga tinatawag nilang halamang gamot? Halika. Karaniwang kaso ng mahirap na sakit at malala ang kondisyon, kinakailangan ng komprehensibong masusing pagsusuri. Paano po? Ang pagsusuri? Gaano katagal? At paano ginagamot? Siyempre, ipadadala siya para sa komprehensibong CT scan. Pagkatapos, batay sa resulta ng pagsusuri, magdedesisyon kung gagamit ng target na gamot o magkakaroon ng minimally invasive na operasyon. Siyempre, anuman ang teknolohiyang gagamitin, mas mabilis ito kaysa sa tinatawag na tradisyonal na Chinese medicine at mas tumpak. Doktor, mayroon po ba tayo sa bansa ng ganitong mga makina? Mahal po ba? Ang Meikang Hospital ay nagtipon ng lahat ng nangungunang kagamitang medikal sa Qingzhou. Para sa sitwasyon niya, siyempre mayroon. Gayunpaman, kilala rin ang mga kagamitang medikal na ito at marami ring nagpapareserba. Ang pinakamabilis na appointment malamang ay pagkatapos pa ng kalahating buwan. At saka, ang gastos sa paggamot malamang ay kailangan ng 100,000 piso. 100,000? Sobrang mahal? Sino ang makakaya niyan? Ito, kalahating buwan? Sobrang mahal? Gayunpaman, mas mataas ang gastos sa paggamot. Mas maganda rin ang epekto ng paggamot. Ang mga kagamitan sa paggamot, tunay na lahat ay nangunguna. Doktor, magagamot po ba itong sakit? Magagamot? Ang mga mahirap na sakit tulad ng sa asawa mo ay itinuturing na mahirap na sakit sa buong mundo. Huwag nang banggitin ang tuluyang paggaling. Sa pinakamarami, ito ay para lang mapanatili ang kondisyon, mapabagal ang paglala, mapanatili ang buhay. Dr. Chen, may paraan ba ang tradisyonal na medisina para gamutin ito? Pwede bang mas mura? Kami? Hindi talaga namin ito kayang bayaran. Tradisyonal na medisina? Mura? Madam, hindi ba kayo nagloloko? Tulad namin sa Western medicine, pinapabagal lang namin ang paglala ng sakit. Anong paraan mayroon ang kanilang tradisyonal na medisina? Umaasa sa kanilang tinatawag na inspection, auscultation, interrogation, at palpation. Mga halaman at damo, ito ay medisina ng primitive society. Sa pag-asa sa tinatawag na pagtingin, pagdinig, pagtatanong, at paghaplos. Sa mga damo at bulaklak, parang medisina pa rin ang sinaunang lipunan. Ang daan ng tradisyonal na medisina ng China ay may mahaba at malalim na kasaysayan. Malawak at malalim ang kaalaman. Paano ito maihahalin tulad sa kanluran ng medisina na kung saan sumasakit ang ulo ay doon ginagamot, kung saan sumasakit ang paa ay doon ginagamot. Ang aming prinsipyo ay ang pagkakaisa ng tao at kalikasan, paghahanap ng tamang solusyon sa bawat sitwasyon, pagbalanse ng yin at yang, at paglutas ng problema sa ugat nito. Nahuli nga siya. Tamang-tama itong pagkakataon para malakas na masira ang tradisyonal na medisina ng China. Ikaw na isang bata.
Ano ang alam mo sa malawak at malalim na kaalaman? Para kang nagsasalita ng walang kabuluhan. Halika, sabihin mo sa akin, anong sakit ng pasyenteng iyan? Kahit na masabi mo, kaya mo ba itong gamutin? Maglalakas loob ka bang gamutin? Ikaw naman, sa iyong palagay, gamit ang iyong mga advanced na instrumento, ang pasyenteng ito, gaano katagal bago siya gumaling ng lubusan? Pansinin, gumaling ng lubusan at hindi ang sinabi mong kanina na panatilihin lamang. Lubos na gumaling? Kung sasabayan ng pinakamahusay na teknolohiya at lahat ay magiging maayos at gagamit ng pinakamahusay na gamot, malamang 5 buwan ang kailangan para bumuti ang kanyang kalagayan. 5 buwan. Para bumuti? Masyadong mabagal. Kayabangan, masyadong mayabang. Ang ganitong uri ng mahirap na sakit sa buong mundo ay walang makakahanap ng lunas. Ikaw naman, ikaw na isang manggagamot ng tradisyonal na gamot, ano pa ang magagawa mo? Kabaliwan lang iyan. Ang kanluraning medisina, umaasa lang sa mga makina, ngunit hindi nila naiintindihan na ang katawan ng tao mismo ay isang malaking kayap. Ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay maaaring gamitin bilang gamot. Ang pagdaloy ng meridian at dugo ay may sariling batas. Kayo, hindi ninyo alam ang hiwaga nito, basta lang kayong nanghihimasok ng marahas, natural lang na hindi magiging epektibo ang inyong ginagawa. Maliit na doktor na dalubhasa? Ikaw, talaga bang may paraan ka? Magkano? 200 piso, 200 piso lang ang bayad sa gamot. Sa loob ng kalahating araw, papalakarin ko siya. Makakapaglakad ng normal. Umuwi para magpahinga ng ilang araw. At malaki na ang kanyang igagaling. 200 piso? Ang mura naman. 200 piso? Kalahating araw? Ito, imposible iyan. 200 piso para sa kalahating araw. Ang kayabangan mo ay talagang sobra. Magawa mo, agad kitang yuyukuan at hihingi ng tawad at aaminin na mas mahusay ang tradisyonal na medisina kaysa sa kanluraning medisina. Paano kung hindi mo magawa? Kung hindi ko magagamot, ayon sa sinabi mo, aaminin ko na ang tradisyonal na medisina ay mas mababa kaysa sa kanluraning medisina at agad kitang hinihingan ng paumanhin. Si Mau, huwag kang magpadalos-dalos. Napalaki ng pustahan na ito at saka kakaiba ang kondisyon ng pasyenteng ito. Baka... Ate, ang sakit ng taong ito, mukhang ngunit sa totoo, ay mahina sa loob. Ito ay masamang enerhiya na nakakabit sa Shaoyang Meridian. Hindi ito sakit na walang lunas. May paraan ako. Nakapusta na. Pakiusap sa lahat ng naririto, tulungan akong maging saksi. Ngayon, maaari na ba akong kumilos? O baka naman, natatakot ka na magkabisa agad ako at hindi ka na makabangon? Ako matatakot. Kalokohan. Napakalaking kalokohan. Sige, gamutin mo ako. Kung magamot mo, hinahangaan kita. Kung hindi mo magamot, ikaw ay isang mamamatay tao. Tanga, masyado ka pa ring bata, madaling ma-provoke. Itong si Gu Chen, talagang may malalang sakit sa organ failure. Ngayon, gamit ang gamot para pansamantalang makagawa ng ilusyon ng acute attack. Pagkilos mo pa lang, may epekto man o wala, may panlaban kami. Ang plano ni Mr. John ay talagang malupit. Haha, pero gusto ko. Chen si Mau, ngayon nasa malaking gulo ka. Epekto lang ito ng masamang enerhiya na bumara sa dugo at ki, mukhang malubha. Ngunit ito ay isang uri ng barado na kayang gamutin ng isang tusok. Tingnan ninyo, gumalaw ang karayom. Parang may bumulwak na enerhiya. Mahal ko, ikaw? Gising ka na? Gising ka na? Kumusta? Masarap. Napakasarap. Naku. At sumuka siya ng maitim na dugo, ayos na siya. Batang doktor, tunay na doktor. Mas magaling pa siya kaysa sa dayuhang doktor na yan. Ang husay sa panggagamot ni si Miao ay lalo nang hindi maintindihan. Ito, hindi ito posible. Hindi ito naayon sa prinsipyo ng medisina. Paano mo nagawa yan? Ang acupuncture ng tradisyonal na Chinese medicine ay nagbabalanse ng yin at yang
nagpapabuti ng daloy ng enerhiya at nagtataboy ng masamang espiritu. Paano ito mauunawaan ng Western medicine na ang alam lang ay ang panlabas na anyo? Dr. Jack, saan ka pupunta? Dr. Jack, saan ka ba pupunta? Ako, paumanhin. Nagkamali ako. Hindi ko dapat minamaliit ka. Hindi ko dapat minamaliit ang tradisyonal na gamot ng Tsina. Ito, inaamin ko. Sa pagharap sa mga emerhensya, mayroon talaga silang natatanging pananaw. Ang galing, munting henyong manggagamot. Napakagaling, Dr. Chen. Mula ngayon, pag magpapatingin kami, kayo lang sa G-Shetang ang pupuntahan namin. Ipinagmamalaki ang ating bansa. Tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na magsabi na walang kwenta ang tradisyonal na gamot ng China. Tama. Oo nga. Si Miao, talagang lumaki na. Ginoong John, nabigo ako. Si Chen Si Miao ay gumamit lang ng isang karayom at nailigtas ang tao sa loob ng ilang minuto. Si Gu Chen ay sumuka ng maitim na dugo at tumayo agad pagkatapos ng kaunting oras. Hindi ito simpleng medisina, kundi mahika. Mga walang kwenta? Mga walang kwenta lahat. Sa ganitong paraan. Lalong sikat ang G-Shetang. Sino pa ang magbabayad ng malaki para pumunta sa Meikang Hospital namin? Hindi pwede. Hindi na natin sila pwedeng hayaang magpatuloy. Isipin ninyo ang pinakamalupit na paraan para tuluyang wasakin sila. Paraan? Ano pa bang paraan ang mayroon? Pinatunayan lang ni Chen Si Miao ang kanyang... Patunayan? Hahayaan kong ang kanilang patunay ay maging nagdadala ng kamatayan. Isang linggo, bibigyan ko lang si Gu Chen ng isang linggo para magpakasaya. Pagkatapos ng isang linggo, gusto ko siyang pahirapan sa G-Shetang. Gagawa tayo ng eskandalo doon. Eskandalo? Paano mangyayari yan? Katatapos lang iligtas ni Chen Si Miao ang buhay niya. Kung pagkatapos ng isang linggo, bumalik ang dati niyang sakit at mas lumala pa, kung igiit niya, si Chen Si Miao sa kanya ay panlabas lang at sa halip ay gumamit ito ng matinding gamot na umubos sa kanyang buhay? Ibig mong sabihin? Gusto kong humanap ka ng paraan para ibigay ang mabisang gamot na ito. Ibigay kay Gu Chen. Sabihin mo sa kanya na ang gamot na ito ay magandang gamot na nakakagaling. Pero sa totoo lang, perpekto nitong kayang gayahin ang mga sintomas ng kidney failure. Sa oras na iyon, hayaan mo siyang bumagsak sa harapan ng G-Shetang at magkasakit. Tingnan natin kung paano pa dedepensa si Chen Si Miao. Magliligtas ng buhay? Gagawin ko siyang mamamatay tao. Sige na. Sige. Malapit na kayo. Aray, ang klinikang mapagsamantala. Ang manggagamot ay pumipinsala sa mga tao. Isang linggo na ang nakaraan, itong maliit na impostor, tinurukan ako ng acupuncture sa kalye. Noon, mukhang gumaling ako, nalilang niya ang lahat. Pero sino ang mag-aakala na pag-uwi ko, ang katawan ko ay lalong lumala araw-araw? Aray! Hindi ba? Ito ang taong pinagaling ng batang henyong manggagamot sa kalye noong nakaraang linggo? Ito, paano nangyari ito? Mukha itong mas malala kaysa dati. Oo nga, nagkamali ba ang batang henyong manggagamot? O kaya, pansamantala lang ba talaga ang pagbuti? Kung hindi dahil sa mga kapamilya ko na nagsikap ng husto para makalikom ng pera, para dalhin ako sa Meikang Hospital para iligtas, baka matagal na akong patay. Ang mga Western medicine specialist ng Meikang Hospital ay gumamit ng pinakamodernong Western medicine para lang mailigtas ang buhay ko. Kayo, tulungan niyo akong makahanap ng katarungan. Ang acupuncture na ginawa ko sa iyo noon ay upang alisin ang bara sa Xiaoyang, gabayan ang tamang qi sa katawan, palayasin ang masamang espiritu. Ito ay paraan ng pagpapalakas ng ugat at pundasyon. Kabalbalan, hemp. Ito, napakasira ulo mo. Ang aming Western medicine ay nakabase sa mahigpit na siyentipikong pundasyon. At kayong Chinese medicine naman, umaasa sa ilang damo, pinapakuluan sa itim na sabaw na hindi alam ang sangkap. Ito ang pagiging irresponsable sa buhay. Tama si Dr. Jack. Mas siyentipiko talaga ang Western medicine. Oo nga, nakita ko, iyang mga kagamitan sa Meikang mas moderno kumpara sa mga karayom na ito.
at mga palayok ng gamot, mukhang mas maaasahan. At ang Western medicine mabilis ang epekto, kahit medyo mahal, sulit naman. Ang Chinese medicine mabagal na, mahal pa, hindi pa makapagpagaling. Makinig kayong lahat, makinig kayong lahat. Sila mismo nagsasabing mabagal gumaling. Sila, mga manloloko. Bayaran nyo? Kailangan bayaran nyo ang medical expenses ko? At saka, ang emotional damages? Kung hindi ako titigil hanggat hindi kayo natututo. Sinungaling ka. Hindi ka namin kailanman siningil. Nang bayad sa konsultasyon at gamot, libre ka naming ginamot. Wala akong pakialam. Basta, ang katawan ko, lalong lumalala. Huwag kang maraming satsat. Kung hindi nyo babayaran, pupunta ako sa korte at idedemanda ko kayo. Tigilan mo ang satsat. Hindi ako magbabayad. Ipapademanda ko kayo sa korte. Tama. Isampa mo ang kaso sa kanila. Suportado ka namin. Ang ganitong klase ng walang pusong klinika dapat ipasara, linisin ang salot ng lipunan para hindi na makapaminsala pa sa iba. Kayo, wala kayong pakialam kung ano ang tama o mali. Ang pamilya Chen namin ay naglilingkod bilang manggagamot ng napakaraming taon, hindi kailanman gumawa ng bagay na laban sa konsensya. Ang kabutihang tinanggap ninyo ngayon, nakalimutan nyo na ba agad? Dr. Chen, hindi kami iyong hindi marunong kumilatis ng tama at mali. Nagbago na lang talaga ang panahon. Oo nga, ngayon ay panahon na ng siyensya, panahon na ng makabagong medisina. Ang lumang tradisyonal na medisina, dapat ng isang tabi. Tanggapin mo na lang ang talo, magbayad ka na lang, at tapos na. Kita mo, ang mata ng taong bayan, malinaw na malinaw yan. Kung isang tao lang ang nagsabing may problema kayo, sige, baliwala na iyon. Pero kung lahat ay nagsasabing may problema kayo, ibig sabihin, talagang may problema kayo. Kayo'y manlolo kung klinika. Sinong sinasabing mandaraya? Ang aming klinika, malinis at marangal ang aming gawain, hinding-hindi ng daya. Sabi mo, hindi kayo nandaya, ganon na yon. Kung ang magnanakaw naman ang magsabi na hindi siya nagnakaw, ibig bang sabihin, totoo na hindi siya nagnakaw? Guchen, kamusta na ang katawan mo nitong mga araw? Maliban sa init na wala sa oras, may iba ka pa bang nararamdamang hindi maganda? Halimbawa, kinakabahan ka ba tuwing hating gabi, pinagpapawisan ng malamig, may lasa bang parang metal sa bibig mo? Ha? Paano niya nalaman? Mayroon ako ng mga sintomas na ito. Ikaw, huwag mo akong sumpain. Malakas na malakas ang katawan ko. Sa gamot ni Dr. Jack, mas gumaganda ang pakiramdam ko araw-araw. Puno ako ng lakas. Mas hihigit pa ako ng 100 beses kaysa sa iyo na nagpaturok. Huwag kang magsayang ng laway. Magbayad ka na agad. Guchen, pinapayuhan kitang magpakatino. Ang mga sinabi ko kanina, kung ito ay magkatotoo, dapat kang magmadali para magpa-check up. Huwag kang magsalita ng masama. Sa tingin ko, kayo ay nag-aalala. Hindi kayo magbabayad ng pera, no? Kung hindi kayo magbabayad, magkikita na lang tayo sa korte. Sige, kung ganoon, hayaan nating makita ng hukom kung sino talaga ang nagsisinungaling. Ang naghahabla? Si Guchen? Ihayag mo ang iyong kahilingan sa kaso, pati na rin ang mga batayan ng katotohanan. Pakitulungan niyo po akong makamit ang hustisya. Nasa kalye ako noon, bigla akong inatake ng matinding karamdaman. Ang batang iyon, si Chen Simiao, gumamit ng tradisyonal na paraan ng Chino para gamutin ako. Noong oras na iyon, tila gumaling ako, pero pag uwi ko, lumala ako araw-araw. Hindi ako tumigil sa pagdura ng dugo at hindi na makatayo sa kama. Halos mamatay na ako. Tama. Dati malakas kumain ang asawa ko, pero mula nang siya ang magtusok ng karayom sa asawa ko pagkatapos ng akupunktura, ang asawa ko ngayon kahit pagkain, hindi na niya makain. Kagalang-galang na hukom, nakikiusap po ako, parusahan nyo ng mabigat ang mga walang hiyang yan. Ang mga inakusahan, si Chen Yuxuan at si Chen Simiao, ano ang masasabi nyo sa depensa? Kagalang-galang na hukom, ang sinabi ng naghahabla, puro isang panig lang ng kwento. Noong araw na iyon, tinurukan siya ng karayom ng kapatid ko at iniligtas sa harap ng maraming tao at agad gumana ang lunas, kaya nakalakad siya kaagad. Ang pagbalik ng sakit matapos noon, ano ang kinalaman nito sa gamutan ng kapatid ko? Anong ebidensya ang meron siya para patunayan na ang paglala ng karamdaman ay dahil sa kapatid ko? Ito'y purong maling paratang. Tama yan. Ang mga sinasabi nila, pawang kasinungalingan lahat. Matapos ko siyang gamutin, kitang-kita namang puno siya ng sigla. Sinuri ko na, wala siyang anumang sakit sa katawan,
paano nangyari. Ang sinabi ko kanina, na ganoong pangyayari. Bukod pa rito, maski ebidensya, wala silang maipakita. Ebidensya? Siyempre, mayroon ako. Ito ay ang detalyadong diagnosis report na inilabas ng Meikang Hospital. Ito ay isang detalyadong diagnosis report. Nakasulat dito na mayroon akong liver failure. Ito ay patunay na ang kanilang paggamot ay walang bisa at nakakapinsala pa. Sa halip, ang Western medicine treatment ni Dr. Jack ay kapansin-pansin ang resulta, agad-agad gumagaling. Ito ang tunay na sining ng panggagamot. Ito ang tunay na sining ng panggagamot. Ayon sa ulat, nakasaad na, nang dinala ang pasyente, nasa critical na kondisyon siya. May mga labi ng hindi matukoy na lason sa katawan, at may mga senyales ng paghina ng organ function. Akusado, ano ang maipapaliwanag ninyo? Ginagalang na hukom. Ang ulat na ito ay siyang nagpapakita ng problema. Noong araw na iyon, aking ginamot siya ng acupuncture upang alisin ang naipong masamang hangin. Ang iniluwan niyang maitim na dugo. Iyon ang sakit. Ang paghina ng organ ay dahil sa pagkalason. Wala namang sakit sa mundo na habang ginagamot ay lalong nagkakaroon ng lason. Ikaw, pinipilit mong tama ang iyong mali. Kulang ang iyong kaalaman. Nagkaproblema ang iyong acupuncture. Sino ang nakakaalam kung ang iyong karayom malinis ba o hindi? Baka ang iyong karayom ay may virus pa. Tignan ninyo, siya ay isang musmus pa lamang. Ano ang alam niya sa medisina? Isa itong manloloko. Ginagalang na hukom. Huwag ninyong hayaang lokohin kayo. Hinihiling ko na agad na maglabas ng hatol ang korte at parusahan ang dalawang Tama, napakabata pa. Gaano ba kataas ang kanyang kaalaman sa medisina? Baka nagkataon lang, sa totoo lang ay hindi siya magaling. Mukhang mas maaasahan pa rin ang kanluran ng medisina. Akusado, mayroon pa ba kayong ibang ebidensya o testigo upang ipagtanggol ang inyong sarili? Dahil wala ng bagong ebidensya ang akusado, ang korte ay ngayon Ginagalang na hukom. Mangyaring maghintay saglit. Nagpapalipas lang siya ng oras. Ginagalang na hukom. Huwag ninyo siyang pakinggan sa kanyang kalokohan. Hukom, ang mga katotohanan ay malinaw at ang ebidensya ay hindi matatawaran. Wala nang kailangang marinig na pagdadahilan mula sa kanya. Pakisiguro na agad siyang arestuhin. Tama. Ilabas na ang hatol. Parusahan ng huwad na doktor. 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 Si Chen Simao, mayroon ka pa bang sasabihin? Kung wala kang makabuluhang sasabihin, itaturing itong pagpapaliban ng korte. 3, Hukom, tinatakot niya ang nagrereklamo. Pakihinto siya agad. 2, Chen Simao, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung wala kang sasabihin, hintayin mo na lang ang paghatol. 1. Dahil ganoon, ihahatol na ang korte. Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Mahal na hukom, nakita niyo po, tinitigan niya ang nagrereklamo ng masama. Pinaghihinalaan ko na gumamit siya ng masamang kapangyarihan para pumatay ng malayo. Pakihuli po agad siya. Masamang kapangyarihan? Nakatayo ako rito. Hindi gumagalaw. Paano ko siya masasaktan? Sa halip, ikaw, Dr. Jack, o kaya ang nag-utos sa'yo, si Director John, anong mabisang gamot ang pinainom niyo sa kanya at ganyan na siya ngayon? Hukom, sa ngayon, ang kanyang sintomas ay namumutla at may lason na dugo sa kanyang bibig. Ito ay tipikal na tanda ng pag-atake ng lason sa puso at ito ay biglaan. Gamot? Ang gamot na binigay sa akin ni Jack, sabi niya, nakakapagpagaling. O, anong gamot? Maaari ko bang makita? Sinabi ba sa'yo na uminom lang ng isang tableta kapag masama? Ganyan nga, ang gamot na ito ay naglalaman ng malakas na substansiya sa maikling panahon ay kayang gisingin ang potensyal ng katawan. Lumilikha ng ilusyon ng kalusugan, ngunit sa totoo ay lumalason sa buhay. Jack, napakahirap ng iyong puso. Para lang makamit ang iyong layunin, ginamit mo pa ang buhay ng iba para sa iyong plano. Ikaw, kayong lahat, napakasamang tao. Ang dami ninyong lason. Ano? Lason? Ang doktor ng Meikang Hospital ay naglalason? Paano?
Paano ito nangyari? Hindi ba't dumating siya para magligtas ng buhay? Baka ang lahat ng ito ay isang patibong. Paninirang puri. Ito ay purong paninirang puri. Mahal na hukom, malinaw na siya ang nakasira sa pasyente, pero gusto niyang isisi sa akin. Gu Chen, kailangan may ebidensiya ang sinasabi mo. Basta-basta na pag-akusa, may pananagutan sa batas. Ebidensiya. Mahal na hukom, hayaan niyo muna akong tusukan siya, patatagin ang kanyang pulso, at ilabas ang bahagi ng lason. At makakapagsalita na siya, sasabihin ang katotohanan. Sige, bilisan ang pagliligtas. Guchen, nasa panganib ang buhay mo ngayon. Gusto mo bang mamatay na kasama ang lason na ibinigay sa iyo ni Jack? Magkasama kayong mamatay o sasabihin mo ang katotohanan at hayaan mo akong iligtas ang buhay mo? Si Jack at si John, ang direktor ng Meikang Hospital. Sila ang nag-utos sa akin na gawin ito. Binigyan nila ako ng malaking halaga ng pera para magpanggap na bumalik ang lumang sakit ko at pumunta sa Jishi Tang para gumawa ng gulo. Ang gamot na ito ang ibinigay nila sa akin. Gusto nila akong patayin at isisi kay Dr. Chen. Bakit ganoon sila kasama? Wala silang moralidad bilang doktor. Mahal na hukom, may ebidensiya ako. Ang aking asawa at si Jack ay nag-uusap sa telepono, nagpapalitan ng mensahe tungkol sa kung paano gumawa ng gulo. Natakot ako na baka hindi nila panindigan ang kasunduan pagkatapos, kaya patago ko itong inirecord at nag-screen. Kamahalan, hindi ganyan. Si Director John, siya ang nagpilit sa akin na gawin. Katahimikan. Ang ebidensya ay hindi maikakaila. Wala nang dahilan para ipagtanggol pa. Ang katotohanan ng kasong ito ay malinaw na. Ang hukuman na ito ay nagdedeklara, agarang arestuhin si Jack, isil ang Meikang Hospital, at imbestigahan ang lahat ng iligal nitong Magaling! Tamang hatol, ang katarungan ay mananaig. Ibalik ang dangal ng Jisitang. Ibalik ang dangal ni Dr. Chen. Magaling! Magaling! Hindi ka panipaniwala na ang Meikang Hospital ang gumagawa ng masama sa likod at sinisiraan pa ang aming Chinese Medicine Clinic. Oo nga. Ang ospital na ito sa Yingguo ay talagang mapangarapin. Hindi man lang nila tiningnan kung gaano nakatagal ang aming Chinese Medicine Clinic, nais nilang kontrolin ang buong Chinese Medicine Clinic. Para sa mga ganitong tao, dapat silang ikulong. Tapos na. Lahat ay tapos na. Ang hindi ko makukuha, walang sino man ang makakakuha. Chen Simao, ikaw ang sumira sa lahat ng meron ako. Gusto kitang mamatay. Gusto kong samahan mo ang aking ambisyon sa libingan. Ito ang pinakabagong binuong nakamamatay na virus. Chen Simao, mapunta ka sa impyerno. Si Mao, mag-ingat. Ate. Si Mao, mabuhay. Kanang maayos. Hindi. Hindi. John, pagbabayaran mo ang iyong mga kasalanan. Aking kaluluwa, sunugin ang aking dugo, buksan. Bumaba ang Diyos. Nagpakita ang banal na manggagamot. Huwatuo. Siya sigurong huwat... Demonyo. Isa kang demonyo. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Ang katawan ay hindi masisira, bumalik ang kaluluwa. Sa pamamagitan ng aking pangunahing prinsipyo ng medisina, baligtarin ang yin at yang bumangon. Nabubuhay siya muli sa mga patay. Totoo siyang Diyos. Totoong Diyos. Diyos. Bumaba ang totoong Diyos. Bumaba ang totoong Diyos. Ate, Si Mio. Ako, hindi patay? Ate, maghintay ka lang ng sandali hanggat matapos ko ang karmayang ito. John Wilson, itratar mo ang buhay ng tao na parang damo gamit ang medisina para gumawa ng mga gawa ng demonyo. Hinahatulan kita sa walang hanggang pagdurusa. Kakalawin ng karayom na ito ang iyong kaluluwa. Lulunok ang iyong pandama. Mananatili ka magpakailanman. Sa walang hanggang pagdurusa, hindi ka makakahanap ng kamatayan.
Ito ang iyong kabayaran sa paglapastangan sa medisina. Ang medisina, ano ba talaga ito? Hindi nito maililigtas ang lahat ng tao. Hindi nito kayang gawing mabait ang sakim o pagbayarin ang masama. Ang kasamaan at pagnanasa sa puso ng tao ay isang sakit na hindi kayang puksain ng kahit na ang pinakamagaling na medikal na kasanayan. Ngunit, binigyan ako nito ng lakas. Ang lakas na ito, hindi para sa huwad na reputasyon ng pagtulong sa mundo o para sa karangalan ng isang medical master, kundi para magprotekta, para protektahan ang mga mahal ko, para ipagtanggol ang pinaniniwalaan kong katarungan, para hindi masayang ang kabutihan, para parusahan ang kasamaan. Ito, marahil, ang tunay na kahulugan ng medisina para sa akin. Ang tunay na kahulugan. Kapatid, kanina ako, Ate, wag na kayong magtanong. Ako ang kapatid ninyo, magpakailanman. Naiintindihan ko na ang pinakamalaking kapangyarihan sa mundo ay ang kapangyarihan ng pagprotekta. kung ganoon, hindi lang ikaw ang dapat maging malakas. Poprotektahan din kita at magiging mas malakas pa. Tara na ate, umuwi na tayo. Sige. Ang daming tao. Bakit kaya dito sa klinikang ito lahat nagpupunta? Ang dami talagang tao. Hindi mo alam, ang magkapatid sa klinikang ito ay reinkarnasyon ni Huatuo kahit anong sakit kayang gamutin. Totoo? Ganon sila kagaling? Dali, tingnan natin. Wala na kayong dapat ipag-alala. Inumin itong gamot sa loob ng 3 araw pa at magpahinga ng maigi. Ate, kumuha ng gamot. Alam ko. Ang payapa at normal na pamumuhay na ito, kasama si ate ang pinakamalaki kong pangarap. Susunod,